Welcome sa full recap ng Kaijuno 8 Season 2. Kung gusto mong balikan ang mga naunang recap o episodes, makikita mo sila sa channel playlists o sa description sa baba. Pero kung ready ka na, tara na at balikan natin mula umpisa hanggang sa pinakamatinding laban. Naalala ni Kafka ang isang pangyayari noong bata pa siya. Isang kaiju na may lakas na 6.7 ang umatake sa kanilang lungsod, kaya napilitang lumikas sina Kafka at Mina. Takot na takot ang lahat at sobrang pagod na ang mga tao sa sunod-sunod na pag-atake. Biglang tinamaan ng isang gusali at nagsimulang bumagsak ang malalaking piraso ng semento. Tumakbo si Mina pero nadapa siya. Mabilis na ngumiti si Kafka ng pilit, sinusubukang pakalmayin si Mina at sinabing magiging ayos din ang lahat. Biglang dumating ang ilang sasakyang puno ng mga armadong sundalo mula sa Defense Force. Sumigaw si Kafka na pabagsakin na ang kaiju. Pero isang malakas na pagyanig ulit ang nagpauga sa gusali kaya napilitan siyang magtago. Pagmulat ng mata niya, wala na si Mina. Sumigaw siya ng malakas, tinawag ang pangalan nito, pero hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, makikita natin ang mga sundalong handa ng bumaril. Pero biglang lumabas si Mina mula sa itaas ng isang gusali, may dalang espesyal na sandata. Itinutok niya ito kay Kafka at tinawag siyang Kaiju number 8. Nanlaki ang mata ni Kafka habang pinapanood ang sarili na tina-target. Nagutos si Mina na umatake, at sabay-sabay na nagpaputok ang mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon. Pero kahit sunod-sunod ang putok, napaatras lang si Kafka, wala itong naging tunay na pinsala. Bigla siyang nagwala at naglabas ng malakas na enerhiya na tumama at sumira sa isang helicopter. Lahat ay namangha sa sobrang lakas niya. Isa pang atake ang pinakawalan ni Kafka at tuluyan nitong winasak ang paligid. Pero bigla siyang nagising. Isang masamang panaginip lang pala yun. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, pero aksidente siyang nahulog sa kama. Samantala, sa Japan Defense Force 3rd Division sa Takawa Base, pinagmamasdan ni Mina ang mga nasirang bahagi ng lungsod. Lumapit si Soshiro at sinabing may kumpirmasyon na 5 araw na mula nang gawin ang desisyon, pero hindi pa rin sigurado ang mga nasa itaas kung ano ang gagawin kay Kafka. Ayon sa impormasyon niya, nakakulong pa rin si Kafka. Tinitingnan ni Soshiro ang mga sirang gusali at iniisip na matatagalan ang pagkukumpuni. Sumang-ayon si Mina, naalala niya kung paano iniligtas ni Kafka ang lahat, kahit na ang alon mula sa kanilang laban ang sumira sa lugar. Nabanggit ni Mina kung ito na ba ang araw na makikilala ng mga bagong sundalo ang mga unit nila. Tumango si Soshiro at sinabing paparating na sila. Habang nasa daan, sakay ng sasakyan sina Reno at Iharu papunta sa bagong unit nila. Napansin ni Iharu na tahimik si Reno at mukhang malalim ang iniisip. Kaya nagkunwari siyang tuwang-tuwa at humiling na magpa-picture sa Matsumoto Castle. Tanong niya kung pwede siyang kunan ni Reno ng litrato, pero nagduda si Reno kung may oras sila. Sinabi ni Iharu na marami pa silang oras. Pagkatapos, umupo sila sa isang bench. Gagawin niya ang lahat para makabalik kahit ikamatay pa niya. Tumango si Iharu. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sila sa 4th Division. Tahimik lang si Reno, iniisip na sana maging sapat na ang lakas niya para hindi na siya maging pabigat kay Kafka. Sa 1st Division naman, tinitingnan ni Shinomiya ang group chat ng dati niyang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila ang bago nilang unit. Naalala niya ang naging laban ni Kaiju number 8 laban sa ama niya at napag-isip-isip niyang kailangan pa niyang tumibay. Biglang dumating si IG Hasegawa, ang Vice Captain ng 1st Division, at humingi ng paumanhin sa paghintay. Sinabi niyang dadalhin siya sa captain nila. Habang naglalakad, nabanggit niya na malamang ipinaliwanag na ni Captain Ashiro ng 3rd Division ang mga dapat malaman, pero inuulit niya pa rin. Mananatili muna siya sa 1st Division habang inaayos pa ang Takawa Base. Tumango si Shinomiya at inisip na ang 1st Division ang pinakamalakas sa buong Japan. Kahit nasa Amerika siya noon, naririnig niya na ang pangalan nito. Para sa kanya, ito ang perfect na lugar para mapalakas ang sarili. Pagdating nila sa pinto ng opisina ng captain, inisip niyang ito na ang oras para makilala ang pinakamalakas sa Japan. Pero pagpasok ni IG, nadatnan nilang naglalaro ng Call of Duty ang captain, si Captain Gen Norumi. Napahiya si IG. Ito ang unang impression ni Shinomiya kay Norumi. Sinabihan siya ni IG na maghintay muna habang inaayos ang silid. Pumasok si IG at sinipa si Norumi sa kama.
Sinabi niyang 2:00 ng hapon dapat ay handa na siya para sa bagong recruit. Umamin si Narumi na alam niya naman, pero nasa kanya raw kung tatanggapin niya ito o hindi. Sinagot siya ni IG na wala siyang lusot, tamad lang talaga siya. Ayaw ni Narumi na may ibang humawak sa gamit niya, pero napilitan siyang pumayag na siya na lang ang maglilinis. Habang buhat siya ni IG, napansin ni Narumi si Shinomiya. Ipinakilala sila, walang respeto si Shinomiya sa kanya. Inaasahan niyang iba ang captain pero nabigo siya. Biniro siya ni Narumi na siya yata ang anak ng direktor, dahil usap-usapan nito. Tumango si Shinomiya pero halatang inis siya. Nagpigil siya ng galit, iniisip na mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Nagbigay galang si Shinomiya at nagpakilala ng maayos. Pero sinabi ni Narumi na bilang captain, hindi siya mahilig sa formalidad at pwede pa niyang tapusin ang sinasabi niya. Biglang tumunog ang alarma. Sinabi ni Narumi na kung gusto niyang malaman ang isang bagay, mas makikita niya ito sa aktwal na labanan. At dahil nandoon siya, may front row seat siya para mapanood. 15 minuto bago yon, may napaulat na kaiju sa dagat. May mga saksi agad na nagbigay alam sa mga awtoridad. Ilang minuto lang, may helicopter na ipinadala para obserbahan ang sitwasyon. 10 minuto pagkatapos, inaprubahan ng Chief of Defense ang plano. Ipinasa ito sa Ariake Maritime Base, at agad lumipad si Captain Narumi kasama si Shinomiya. Ang ibang miyembro ng 1st Division ay sumakay sa mga armored trucks papunta sa lugar ng kaiju. Habang naghahanda ang mga tangke, naglabas ng emergency alert. Lahat ng mamamayan ay pinayuhang lumikas. Isinara ang Kanagawa Route Bay Bridge para pilitin ang kaiju na lumihis. Pero hindi nagtagumpay. Imbes na umiwas, dumiretso ito sa tulay, sinira ito at nalunod ang lahat ng nandoon. Nakarating ang balita kay Narumi pero kalmado pa rin siya. Nag-utos siya ng bagong plano. Pinapante niya sina Shinomiya, Mi, at Takabana sa Usenbashi. Pinaiwan naman niya si Hasegawa sa Diekir para pigilan ang kaiju hanggat maaari. Sumunod lahat sa utos at direktang nakipaglaban sa kaiju. Namangha si Shinomiya sa kung gaano kaayos ang kilos ng mga sundalo. Napagtanto niyang kaya lang ito posible dahil sa galing at lakas ng bawat isa sa kanila. Siguradong lagpas 40% ang nilalabas nilang lakas, mas malakas pa sa karaniwang pinuno ng isang unit. Nagulat sila kay Narumi na naisakay na nila ang kaiju sa neutralization point B at naghanda na si Narumi para sa huling yugto ng labanan. Bago siya tumalon papunta sa kaiju, humarap siya kay Shinomiya at sinabing hindi niya iniintindi ang formalidad, kalinisan, sipag, o porma. May isang bagay lang na gusto ni Captain Narumi mula kay Shinomiya. Bigla niyang inactivate ang espesyal niyang sandata at tumalon papunta sa kaiju, diretsyong bumagsak sa likod nito. Sa isang malakas na atake, bumaon ang espada niya sa katawan ng nilalang, kaya napasigaw ito sa sakit. Pagkatapos noon, pinaputok niya ang kanyang sandata at biglang sumabog ang kaiju, nagkalat ang mga parte ng katawan nito sa paligid. Gulat na gulat si Shinomiya sa nasaksihan. Pagkatapos, tinapos na ni Narumi ang kanyang sinasabi, ang gusto lang niya ay makita ang hindi mapipigilang lakas. Wala siyang pakialam sa pagiging magalang kung walang silbi. Lumiwanag ang mga mata ni Shinomiya, namangha siya dahil sa wakas. Tumugma na si Narumi sa inaasahan niya. Maya-maya, bumalik na sila sa opisina ng 1st Division. Naiinis si Narumi dahil puro si Mina lang ang laman ng mga balita. Napansin ni Shinomiya na kakaiba para sa pinakamalakas na tao sa Japan na i-google ang sarili niya. Pero napansin niya ring sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone nito, kaya sinabi niyang silipin niya na. Sagot ni Narumi, malamang ang tatay ni Shinomiya o si Director Isao lang yun, na may panibagong meeting na naman, pero wala raw siyang pakialam. Bakit daw siya magsasayang ng gabi para lang doon? Biglang dumating si Hasegawa at sinipa si Narumi, sinabing tungkulin niya ang attend sa mga meeting. Habang hinihila niya palayo si Narumi, nagtanong ito kung ano bang mahalaga. Sinabi ni Hasegawa na tungkol ito kay Kaiju No. 8, kaya agad na nakuha ang atensyon ni Shinomiya. Samantala, si Kafka ay patuloy na nagsasanay sa loob ng selda. Iniisip niya na 5 araw na ang lumipas at wala pa rin siyang nagagawa. Naalala niya ang sinabi ni Director Isao tungkol sa pagpapakita ng halaga niya, pero hindi niya alam kung ano nga ba ang eksaktong dapat niyang gawin. Kahit ganoon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian.
Gagawin niya ang lahat para makabalik. Biglang dumating ang ilang sundalo at inihatid siya sa opisina ng direktor. Doon nakita niya si Shinomiya at si Captain Narumi. Nakilala agad ni Kafka si Narumi at nagtanong sa isip niya kung bakit naroon ito. Maya-maya, nagsalita si Director Isao. Sinabi niyang ililipat si Kafka sa First Division. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan ay dapat makasama ng pinakamalakas na puwersa laban sa kaiju. Inutusan niya si Kafka na patunayan ang halaga niya para tanggapin siya ng iba. Kung hindi, wala na siyang lugar sa Defense Force. Bagamat ayaw ni Kafka na kailanganin lang siya bilang Kaiju number 8, pumayag siya dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Pero sa gulat ng lahat, tumanggi si Narumi. Ayon sa kanya, siya lang ang kailangan para talunin ang mga Kaiju. Gustong umalis ni Narumi pero pinigilan siya ni Director Isao. Sinabi nito na hindi sapat yon, dahil si Kaiju number 9 ay may kakayahang mag-anyong tao, at si Kaiju number 10 naman ay sinadya talagang atakihin ng Defense Force. Malinaw na iba ang mga ito sa mga dating Kaiju na nakaharap nila. Para kay Isao, habang lumalakas ang Defense Force, mas mabilis ding nagiging mas malakas at mas matalino ang mga Kaiju. Kaya arogante kung iisipin nilang kaya nilang labanan lahat ng mag-isa. Kailangan din nilang umangkop at mag-evolve. Pakiramdam ni Narumi, hindi siya pinagkakatiwalaan ng direktor. Kaya nagmungkahi siya, gumawa na lang sila ng sandata gamit si Kaiju number 8. Nagulat si Kafka sa narinig, pero sinabi niya na hindi siya maaaring mamatay. Hindi lang para sa mga kasamahan niyang naniniwala sa kanya, kundi dahil may pangako pa siyang kailangang tuparin, ang lumaban sa tabi ni Mina. Buong kumpiyansa siyang nagpakilala, pero nilampasan lang siya ni Narumi at walang pakialam sa saloobin niya. Para kay Narumi, ang mahalaga lang ay lakas at resulta. Habang papalayo, sinabi pa nito na kung sakaling mawalan muli ng kontrol si Kafka, papatayin niya ito mismo at gagawin niyang armor ang katawan nito. Ang tugon lang ni Kafka ay isang simpleng salamat. Samantala, iniulat ni Soshiro kay Mina na lahat ng rookies ay nakapunta na sa kani-kanilang unit. Sinabi ni Mina na dapat ay magsimula na rin sila at inaya si Soshiro na mag-train kasama niya. Sa kabilang banda, nagpunta si Director Isao sa isang underground facility. Binati siya ng mga siyentipiko at inihatid papasok. Habang naglalakad, napansin niya ang isang tao sa loob ng isang malaking glass chamber. Nagpatuloy ang kwento kung saan natapos ang huling episode. May nangyayaring lindol at naguguluhan ng mga tao kung anong nangyayari. Biglang tumigil ang lindol pero bumalik ulit, at nagsimulang lumubog ang mga gusali sa lupa. Napakita ang matinding pinsala, maraming sugatan at may malaking hukay na nabuo sa gitna ng syudad. May isang babae na naglabas ng cellphone at binuksan ang camera. Sa loob ng screen, nakita niya ang napakaraming kaiju ants. Kumalat agad ang mga ito sa buong lungsod at nagsimulang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ng opening, pinakita ang training camp ng Defense Force. Nagsasanay ang mga sundalo, kasama sina Kafka at Shinomiya. Halatang pagod na si Kafka, pero tuloy pa rin siya sa training. May mga balitang lumalabas sa dyaryo na lumalala ang mga kaiju attacks. Habang tumatakbo si Kafka sa training ground, iniisip niya ang sinabi ng direktor. Gusto niyang mapatunayan ang sarili at hindi mawala ng kontrol. Ayaw niyang makasakit ng ibang tao, kaya pilit niyang pinapalakas ang sarili. Samantala, pinuntahan ni Shinomiya si Narumi. Wala na siyang oras para mag-aksaya at gusto niyang mag-training kasama ito. Pagdating niya, nakita niyang nagmamakaawa si Narumi na parang pulubi habang humihingi ng pera. Sabi ni Narumi, bigla raw nawala lahat ng pera niya sa account. Pero napansin ni Shinomiya ang mga kahon ng delivery sa likod niya at tinanong kung doon napunta ang pera. Sinermonan niya si Narumi at sinabing nakakahiya namang humingi siya ng pera sa junior niya. Humingi ng tawad si Narumi habang nakaluhod at nakiusap pa. Pero biglang tumunog ang sirena, senyales ng emergency. Dumating si Hoshina at sinabing kailangan ng maghanda. Nagsuot sila ng full gear. Pati buong Defense Force at First Division. Nakakalat na sa lungsod ang mga kaiju ants, kaya't ang mga sibilyan ay pinapunta sa mga evacuation shelter. Pero sa sobrang dami ng tao, halos mapuno agad ang mga silungan. Sa gitna ng kaguluhan, may batang lalaki at kapatid niyang babae. May sugat sa paa ang babae at pinapalakas ng loob ng kuya niya. Sabi niya, huwag siyang matakot dahil parating na si Narumi at ang First Division para iligtas sila.
Biglang lumitaw ang isang malaking kaiju ant sa harap nila. Tumayo ang kuya para protektahan ang kapatid niya kahit natatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi na darating si Narumi. Nang umatake na ang kaiju, biglang dumating si Narumi at binasag ito sa isang hampas lang. Sinabi ni Narumi na paparusahan siya ng bata dahil hindi niya siya tinawag na Captain. Inutusan niyang magsulat ng 10 magandang bagay tungkol sa kanya sa social media. Pumayag ang bata. Habang nag-uusap sina Narumi, tumawag sina Kinashi at Miyaki. Sabi ni Kinashi, napatay na nila ang 4 na kaiju sa kanilang lugar. Si Miyaki naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sinabi ni Narumi na kailangan munang unawain ang sitwasyon. Ang unang priority ay ligtas ang mga sibilyan, at kailangang maitulak ang mga kaiju papunta sa neutralization zone. Nasa zone na rin si Shinomiya at sinabihan siya na kapag ligtas na ang mga sibilyan, pwede na siyang umatake. Naghanda siya at binuksan ang kanyang weapon. Matagal nang alam ng lahat na malakas siya, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang mas higaitan pa ang sarili. Iniisip pa rin niya ang idol niyang si Mina, kung gaano ito kabilis at galing sa laban. Gusto ni Shinomiya na maging tulad niya. Dumating si Kafka at natuwa sa galing ni Shinomiya. Nagbiruan pa sila ng kaunti bilang senior at junior. Si Shinomiya ay handa nang sumabak sa laban, kasama ang backup niya na nakaabang sakaling kailanganin. Sinimulan niyang patumbahin ang mga kaiju isa-isa. Sa monitoring room, pinakita rin na maraming kaiju na ang nalilinis ni Shinomiya at ng iba pang miyembro ng Division 1. Habang pinupuri ni Hoshina ang lakas ni Shinomiya, biglang napansin ni Narumi na may kakaiba sa mga kaiju ants. Dati, hindi sila lumalabas sa surface. Pero ngayon, kitang-kita sila sa ibabaw. May kutob si Narumi na may kung sinong nagbibigay ng utos sa mga ito. Naalala niya ang mga kaiju sa huling episode ng nakaraang season, may pagkakahawig ang kilos nila. Sa western side, mas dumami pa ang kaiju. Nasa zone din si Kafka. Naghahanda siyang umatake pero kinakabahan siya. Naalala niya ang huling beses na nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang patunayan sa direktor na karapat-dapat siya. Sinubukan niyang mag-transform. Nagbago ang mga kamay at binti niya, pero hindi sapat para makalaban ng maayos. Tinamaan siya ng kaiju at Natamba. Habang sinusubaybayan ng mga scientist ang galaw niya, nagtaka sila kung bakit hindi siya nagtatransform ng buo. Inatake pa siya ng mga kaiju pero naiwasan niya ng kaunti. Alam niyang hindi sapat ang partial transformation. Sinabi niya sa sarili, hindi siya pwedeng matakot. Kailangan niyang lumaban para sa pangarap niya. Muli siyang sumubok na mag-transform. Tumaas ang energy signal sa buong base, pero bigla siyang bumalik sa pagiging tao. Hindi siya nagtagumpay. Sinipa siya ng kaiju at lumipad siya palayo. Wala na siya sa kondisyon. Biglang may lumabas mula sa ilalim, isang kaiju ant na sinasakyan ni Kaiju number 9. Napansin nito si Kafka. Sinubukan niyang tukuyin kung siya ba talaga ang kaiju no. 8. Inatake niya si Kafka para makasigurado. Sugatan si Kafka at hirap na hirap. Paulit-ulit siyang sumusubok mag-transform, pero palaging bigo. Pinag-uusapan ng lahat kung mawawala na ba talaga si Kaiju number 8. Papalapit na si Narumi para tulungan si Kafka pero hinarang siya ng isa pang higanteng kaiju. Doon niya nakita si Kaiju number 9 ulit. Sa paligid, may mga patay na kaiju na biglang nabuhay. Lalong dumami ang kaiju sa buong lungsod. Galing na ulit ang mga ulat, lumalala ang sitwasyon. Nang dumating si Kaiju number 9, nag-iba ang daloy ng laban. Kahit anong gawin ng Defense Force, hirap pa rin sila. Si Kafka ay patuloy na binubugbog. Nagsalita si Kaiju number 9 at sinabing kukunin na niya ang kapangyarihan ni Kafka. Sinubukan ni Kafka na lumaban, pero nadapa at nasaktan ulit. Sa monitoring room, pinag-uusapan ng direktor at ng voice director ang posibilidad na siya mismo ang bababa para pigilan si Kafka sakaling mawalan ito ng kontrol. Alam niyang delikado ito at baka mamatay siya kapag lumaban muli gamit ang kanyang armor. Nang muntik nang patayin si Kafka, biglang dumating si Shinomiya. Pinutol niya si Kaiju number 9 sa kalagitnaan. Pero bumalik sa ayos ang kaiju. Sinabi niya, hindi niya kilala si Shinomiya. Sagot niya, hindi mo na kailangang makilala ako. Basta ngayong araw, mamamatay ka na. Nagsimula ang matinding laban nila. Sa kabilang banda, pinakita si Narumi na nakaharap din kay Kaiju number 9.
Sinabi ng Kaiju na aalisin na lang niya si Narumi para matulungan ang kasama niya sa pagpatay kay Kafka. Tumawa lang si Narumi, sinabing hindi niya papayagan yon. Sa kanya sinabi, si Kafka ay isang regular officer sa team nila at siya ay captain. Inatake siya ni Kaiju number 9 pero sinaway siya ni Narumi. Hoy, nagsasalita pa ako. Hintayin mong matapos ako bago ka umatake. Nainis si Narumi, at sinimulan niya ang kanyang sariling pag-atake. Nagharap sila sa isang matinding labanan. Sa buong lungsod, abala ang buong defense force sa pakikipaglaban sa iba't ibang kaiju. Ang direktor ay tahimik lang na nagmamasid. Sa isip niya, ito na ang pagsubok ng bagong henerasyon. Ito na ang pagkakataon nilang patunayan ang sarili. Nagsimula ang kwento sa eksaktong punto kung saan nagtapos ang huli. Hindi pa rin makatransform si Kafka, at dumating si Shinomiya para iligtas siya. Sabay silang humarap kay Kaiju number 9, pero si Kafka ay hirap pa rin, parang may humaharang sa kanyang abilidad. Napansin ni Shinomiya na baka si Kaiju number 9 mismo ang dahilan. Kaya gumawa siya ng plano, i-distract ni Kafka si Kaiju, at siya naman ang aatake. Umaasa siyang kapag nabigla ang kalaban, makakilos na si Kafka. Habang sinusubukan nilang isagawa ang plano, biglang hinati ni Kaiju number 9 ang sarili at sabay na umatake sa kanila. Nasugatan si Kafka, at si Shinomiya naman ay tinamaan sa tagiliran. Nahihirapan siyang basahin ang kilos ng kalaban. Pero hindi nagpatinag si Shinomiya. Bumawi siya at mabilis na umatake. Hindi siya papayag na magmukhang talunan. Alam niyang oras na para protektahan ang lahat. Nag-flashback ang eksena sa kabataan ni Shinomiya. Pinapanood niya noon sa TV ang mga sundalo ng Defense Force na lumalaban sa mga kaiju. Sa loob ng klase, pinuri ng lahat ang isang babaeng sundalo, si Hakari Shinomiya, ang kanyang ina, na may hawak ng weapon number 4, isa sa pinakamalalakas na sandata. Masaya si Shinomiya noon habang pinupuri ng mga kaklase ang kanyang nanay. Pag-uwi ng nanay niya mula sa operasyon, masaya silang naglaro. Binanggit ni Shinomiya na gusto rin niyang maging sundalo para matulungan ang kanyang ina. Nabigla pero natuwa ang mga magulang niya. Dumaan ang panahon at ipinakita ang masayang buhay nilang pamilya. Hanggang sa isang araw, naging larawan na lang ang kanyang ina. Namatay ito habang nilalabanan si Kaiju number 6. Si Hakari ay kapitan ng Division 2, at isang haligi ng Defense Force. Sa burol, tahimik na nakaupo si Shinomiya habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na isa siyang sinungaling, dahil nangako siyang ililigtas ang kanyang ina, pero hindi niya ito nagawa. Tiningnan niya ang kanyang ama na seryosong nakaupo sa tabi. Doon siya nangako, magiging mas malakas siya. Hinding-hindi na siya papayag na may mamatay pa. Nagbalik sa kasalukuyan ang kwento. Si Shinomiya ay todo bigay na sa laban. Naalala niya ang pangako niya, na ililigtas niya ang lahat kapag nasa labanan. Habang sumusugod siya, nadulas siya dahil sa paglapat ng ulo ng kaiju, pero biglang dumating si Kafka at tinadyakan ang kalaban. Kahit nabali ang paa niya, nagbigay ito ng opening kay Shinomiya. Ginamit niya ang technique number 6 ng Weapon X, tinaga niya ang leeg ni Kaiju number 9 at pinasabog ito. Sinabi niya kay Kafka na kailangan na nitong mag-transform. Sa wakas, dahan-dahan nang bumabalik ang Kaiju form ni Kafka. Pero sa kalagitnaan ng kanyang transformation, may lumitaw na imahe sa isip ni Kafka, pinatay ni Kaiju no. Siyam si Shinomiya, pati ang ibang mga kasama niya. Natakot siya, ayaw niyang mawala ng kontrol. Baka masaktan niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya hindi pa rin niya magawang mag-transform ng buo. Habang pinapanood siya sa command center, nabahala ang mga opisyal. Sinabi ng voice director na oras na para gamitin ang plan B, biglang lumitaw si Narumi at sinabing siya na ang bahala. Habang nakikipaglaban sa duplicate ni Kaiju number 9, tinaas niya ang kanyang combat power sa 78%. Nagulat ang mga tao sa control room. Nilinis agad ang paligid dahil sa inaasahang malakas na epekto ng laban. Habang sinusubukan siyang atakihin ni Kaiju number 9, napansin nito na ang sandata ni Narumi ay may dalawang epekto, pumuputol at sabay na nagsusunog. Dahil dito, bumabagal ang pag-recover ng sugat. Nagpatuloy si Narumi sa pag-atake. Walang tigil siyang nagpaputok habang lumalapit. Na-curious si Kaiju number 9 sa sandata niya, blade at baril na pinagsama. Nahihirapan siyang makalapit. Nang subukan ni Kaiju number 9 na umatake sa likod ni Narumi, mabilis itong nakaiwas.
Nagsimula na ring maglabasan ng mga bomba sa paligid. Sumabog ang mga ito, pero nanatiling kalmado si Narumi. Ipinakita ng narrator na ang sandatang gamit ni Narumi ay Retina 01, gawa sa mata ni Kaiju No. 1. May kakayahan itong makita ang kilos ng utak ng kalaban, parang ultravision, pero mas advanced. Kaya bago pa man gumalaw ang kalaban, alam na ni Narumi kung saan ito pupunta. Kahit anong galaw ni Kaiju No. 9, mabilis siyang natutunto ni Narumi. Sa huli, nakita niya ang core ng kalaban, at gamit ang technique No. 2 ng squadron style, /salvo, tuluyan na niyang pinasabog si Kaiju. Gulat na gulat ang buong command center. Pinuri siya ng mga opisyal. Habang nangyayari ito, si Kafka ay patuloy pa ring lumalaban sa sarili niyang takot. Naalala niya sina Mina, Hoshina, at Rhino, mga taong lumalaban ng buong tapang. Na-motivate siya. Sinabi niya sa sarili, hindi ako mamamatay bilang isang talunan. Sa wakas, nagtiwala siya sa sarili. Naramdaman niya ang tiwala ng kanyang mga kasama, at tuluyan na siyang nag-transform bilang Kaiju No. 8. Dumating siya sa tabi ni Shinomiya. Sabay silang humarap sa laban. Sa kabilang banda, abalang-abala rin si Gigi sa pagbibigay ng utos, pinuprotektahan ang buong lugar para hindi lumawak ang pinsala. Inanunsyo ng command center, bumalik na si Kaiju No. 8. Ipinag-utos ng direktor na simulan na ang Phase 2. Si Kaiju No. 9 ay ngumisi. Alam ko na ikaw si Kaiju No. 8. Nilabas niya ang isang kakaibang tunog. Nabuhay muli ang mga patay na insekto sa paligid. Lumabas ang mga pakpak ng higanteng insekto na kinauupuan niya. Nagpasalamat si Kafka kay Shinomiya. Hindi ko akalain, nasaan ako nitong mga nakaraan. Pero ngayon, buo na ang tiwala ko sa inyo. Ako na ang bahala sa Kaiju No. 9. Sumagot si Shinomiya, gusto mong ako ang lumaban sa mga insekto at ikaw sa boss? Ayos lang, pero kapag natalo ka, ako pa rin ang papatay sa'yo. Sabay silang lumusab. Umatake si Kafka. Sinabi ni Kaiju No. 9, marami akong natutunan mula sa huling laban natin. Sinubukan niyang sakalin si Kafka gamit ang mga pakpak ng insekto. Handa na akong patayin ka. Pero sinira ni Kafka ang kanyang pagkakahawak at inatake ang higanteng insekto. Nasa kamay na niya ang core nito. Ito pala ang totoong insekto. Sabi ni Kafka. Piniga niya ito at pinasabog. Alam na ni Kafka kung nasaan ang core. Hindi na niya kailangang eye scan tulad ni Narumi, nakuha na niya sa pakiramdam. Muling nagsimula ang laban sa pagitan ni Kaiju No. 9 at Kaiju No. 8. Sa pagkakataong ito, handang-handa na si Kafka. Mas kilala na niya ang sarili niyang katawan, mas mabilis siyang kumilos, mas matatag. Sinubukan siyang sakalin muli ni Kaiju No. 9, pero nabasag agad ni Kafka ang hawak nito. Lumipad siya at binigyan ng isang malakas na suntok, isang suntok na lumikha ng matinding pagsabog sa paligid. Nagulat ang command center. Totoo ba to? Ganito ba talaga siya kalakas? Si Kafka ay punong-puno ng enerhiya. Dating hinuhusgahan, ngayon ay pinupuri. Sa wakas, nag-transform na rin si Kafka bilang Kaiju No. 8 at agad niyang tinalo si Kaiju No. 9. Pero ang tanong, ganoon lang ba kadali talunin si Kaiju No. 9? O may mas malaking plano pa itong inihahanda? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Matapos talunin ni Kafka si Kaiju No. 9, nagsimulang maglaho ang signal ng iba pang mga kaiju. Dahil dito, tuwang-tuwa ang lahat sa kanilang pagkapanalo. Pero kahit ganoon, marami pa ring kaiju na nananatili roon. Kaya sina Gen, Kafka, at Kakoru ay nagsimulang lumaban para tapusin sila. Sinabi ni Hoshina, ang anak mo ay sobrang lakas na ngayon. Noong una ko siyang nakilala, ganyan na ganyan din siya. Laging nakakagulat ang bagong henerasyon at mas pinapataas pa ang inaasahan ko sa kanila. Nagulat si Aegis, AGB sa orihinal, nang makita na kahit dalawang magkaparehong klase ng kaiju ang umatake, napakaliit ng naging pinsala. Napagtanto niya na mas lalo nang lumakas ang First Division. Nang matapos nilang talunin lahat ng kaiju, binati sila ng direktor na si Isao, sina Kafka, Kakoru, at Gen. Dahil dito, napaluha si Kakoru at pinaalalahanan ng lahat na alagaan ang mga tao. Pero napansin ni Gen na may kakaiba. Naalala niya ang sinabi ni Kaiju No. 9 na gusto nitong patayin si Kaiju No. 8 para makuha ang kapangyarihan nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin noon? Totoo bang yun lang ang plano niya, o may iba pa?
Biglang nagpatunog muli ng alarma sa headquarters, at natuklasan nilang may isa pang kaiju. Nalilito sila kung ano ba talaga ang nangyayari. Samantala, sinabi ni Kaiju number 9, Kaiju number 8, nakakalungkot na hindi kita napatay, pero makakamit ko ang isa ko pang layunin. At pagkatapos noon, kukunin ko rin ang kapangyarihan mo. Na-realize ni Kafka na ang mga kaiju na tinalo nila ay hindi pala ang tunay na katawan ni number 9. Nasa headquarters pala ito, at ang totoong target niya ay si Direktor Isao para makuha ang kapangyarihan ni Kaiju number 2. Agad na tumakbo sina Kafka, Gen, at Kakoru para protektahan si Direktor Isao. Lumabas si Kaiju number 9 sa harap nila, at inutusan ni Isao ang lahat na lumikas. Pero bigla itong umatake sa isang sundalo, na nailigtas ni Isao, kapalit ng pagkasira ng kanyang helmet. Agad niyang sinuot ang mga sandata ni Kaiju number 2. Nagulat si number 9 na tinalo sina Beta at Gamma ng ganoon kabilis, kahit na halos kasing lakas sila ng kanyang unang anyo. Sinabi nitong mas lumakas pa si Isao kaysa sa inaasahan niya. Naglaban sila at nagsalpukan ng kamao, na halos sumabog ang buong kampo. Ayon sa ulat ng 3rd Division, nasa 8.5 ang fort ng Kaiju number 9, kaya si Isao lang ang pwedeng humarap dito. Pero sa laban, nakalamang si number 9, dahilan para damyugo ang braso ni Isao. Kahit ganoon, napigilan ni Isao ang isa pang pag-atake at nasugatan pa ang kamay ni number 9. Sinabi ni Isao kay Akira na lumikas, pero tumanggi ito dahil matagal na siyang humahanga kay Isao at gusto niyang tumulong. Dahil doon, pinayagan siyang sumama sa laban. Inactivate ni Isao ang full power ng suit at sandata niya, kahit alam niyang babawasan nito ang kanyang buhay. Muling nagsalpukan sina Isao at number 9. Sa lakas ng suntok ni Isao, muntik na niyang putulin ang ulo ng kaiju, pero mabilis itong naka-recover at gumanti ng atake. Napansin ni Isao na mas mahina na siya kaysa dati, lalo na noong lumalaban pa siya kasama ang kanyang asawa laban kay Kaiju number 6. Habang sinusubukang bawasan ni Akira ang pinsala sa suit, nagpasya si Isao na ilagay lahat sa atake mode para tapusin ang laban. Alam niyang paputok ang kaliwang braso niya, pero wala siyang pagsisisi. Sabi niya, handa siyang isugal ang buhay niya tulad ng ginawa ng kanyang asawa noon. Nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan ipinangako ni Isao sa ina ni Kakoru na aalagaan niya ito. Ngayon, determinado siyang patayin si number 9 para hindi maging banta sa kinabukasan ni Kakoru. Ginamit niya ang napakalakas na electromagnetic energy attack. Lumitaw ang core ni number 9, pero nakahanda na ito at binago ang anyo para umiwas. Hindi makapaniwala si number 9 na kaya pa ni Isao na ulitin ang parehong atake. Sa huli, tinamaan niya ng matinding suntok si number 9, dahilan para magkaroon ng malaking pagsabog. Akmang aakalain ni Akira na panalo na si Isao, pero buhay pa rin ang core ng kaiju. Sinabi ni number 9 na yun na ang limit ng isang human body, at pagkatapos ay inabsorb niya si Isao. Pagdating ni na Kafka at Gen, nakita nila si Isao, pero nalaman ni Kafka na si number 9 na ito. Inatake ni number 9 si Gen, pero nasagip siya ni Kafka. Ipinahayag ni number 9 na inabsorb na niya si Isao, bagay na hindi matanggap ng iba, lalo na ni Kakoru na agad umatake. Pero nang ipakita ni number 9 ang mukha ng kanyang ama, napatigil si Kakoru. Muling umatake si Gen, ngunit halos walang epekto sa kaiju. Naalala niya ang habili ni Isao na ipagtanggol ang bansa, kaya nagpatuloy siya sa laban. Nang maramdaman ni number 9 na may kakaiba sa kanyang katawan matapos ang fusion, tinangka niyang tumakas. Pero nabangga siya pabalik ni Gen, kahit maganda ang atake ni Gen, mas matibay pa rin ang depensa ni number 9. Sinubukan din ni Kafka na umatake, pero ngayon, kaya na itong harangin ni number 9. Ang episode ay diretso agad mula sa ending ng nakaraang episode, kung saan magkasamang nakikipaglaban si Narumi Gen at Kafka Habino laban kay Kaiju number 9. At grabe, bagbog na bagbog sila, sobrang lakas ni number 9. Iniisip ni Kafka na dahil kasama na niya si Narumi, baka may chance silang talunin si number 9. Pero hindi ganun ka-simple. Hirap na sila at halos makaalis na si number 9 nang bigla itong maputulan ng braso, at ang gumawa nun, walang iba kundi si Narumi, na galit pa rin matapos ang pagkamatay ng kanilang direktor. Hindi pa nakaka-recover si number 9, umatake ulit si Narumi sa parehong parte ng katawan na hindi pa nito naayos.
Dahil doon, hindi agad nakapag-regenerate o nakapag-harden ang katawan si number 9, at halatang nainis siya. Samantala, todo banat na rin si Kafka, galit na galit dahil alam niyang hindi nila pwedeng palayain ang halimaw na ito. Kasabay nito, ipinakita rin si Mina Shinomiya, na umiiyak habang inaalala ang huling mensahe ng kanyang ama. Sinasabi ni Kafka na hindi ito tama para sa anak ng direktor, at mas lalo siyang nagiging desperado sa pakikipaglaban. Sa galit niya, binigyan niya si Kaiju number 9 ng isang napakalakas na suntok na tumilapon ito ng malayo. Pero kahit ganun, hindi pa rin tuluyang natatamaan si No. Siyam, paulit-ulit na umaatake sina Kafka at Narumi, at nakahanap sila ng opening. Ngunit bigla namang nag-transform si number 9, naglabas ng malakas na thunderstorm, at pagkatapos ay isang napakalaking pagsabog. Pagbagsak ng usok, makikita na pati lower body ni number 9 ay napinsala. Sabi niya, sapat na to para makatakas ako, kasi natatakot siyang mawala ng bagong katawan niya. Pero laking gulat niya nang makitang hindi man lang umalis ng 1 pulgada sina Kafka at Narumi, nakaharang pa rin, handang ipagpatuloy ang laban. Sa inis, hinati ni number 9 ang sarili niya sa 2 anyo at sabay na umatake sa mga kasamahan nila. Napilitan sina Kafka at Narumi na protektahan ng iba, si Narumi kay Akira at si Kafka kay Mina. Pagkatapos nun, muling nang asar si number 9. Mas inuuna niyo pa rin ang emosyon at mga tao kaysa laban. Sige, iligtas niyo sila. Ako'y aalis na. Goodbye, Kafka, goodbye, Kaiju number 8. Bago tuluyang tumakas, nag-iwan siya ng babala kay Kafka, sa susunod na pagkikita natin, mas matindi na. At sa kabila ng lahat, galit na galit si Kafka dahil ginamit ni number 9 ang mukha ng kanilang direktor, at sinabi pa nitong nagsimula na ang bagong era ng mga kaiju. Pagkatapos, ipinakita ang balita, inanunsyo ng Neutralization Bureau na namatay na nga ang kanilang direktor, Isao Shinomiya, sa huling laban. Ginawa ang funeral at buong defense force. Pati halos buong Japan, ay nagluksa. Para kay Narumi, sobrang sakit dahil itinuring niyang father figure ang direktor. Pero mapapansin na hindi attend si Mina sa funeral. Sa halip, ipinakita siya sa opisina ng kanyang ama, nakaupo sa upuan ng direktor at umiiyak. Sabi niya, mahina ako, hindi ko siya nailigtas. Kasalanan ko ito. Sinubukan siyang palakasin ng loob ni Narumi, pero tumayo si Mina at nagsabi, hindi, kailangan kong maging mas malakas. Hindi ko siya pwedeng iwan. Naniniwala akong nasa loob pa rin ni Kaiju no. Siyam ang tatay ko. Hindi ako titigil hanggang mailigtas ko siya. Narumi, kung ganun, tutulungan kitang maging mas malakas kaysa kahit sino. Ipapasa ko sa iyo ang lahat ng itinuro sa akin ng direktor. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang kaya mo. Umiiyak si Mina, pero tinanggap niya ito bilang pangako. Samantala, si Kafka na nakikinig sa labas ay tinignan ng kamay niyang may bakas ng balat ng kaiju. Tinakpa niya ito ng gloves at nagsabi sa sarili, ako rin, kailangan kong maging mas malakas. Pagkatapos, ipinakita ang vice director na nasa lab, kung saan nire-reveal ng assistant na may tinatagong secret mission ang direktor sakaling may mangyari sa kanya. Naiinis pa ang vice director kasi palagi raw siyang pinapahawak ng ganitong klase ng trabaho. Pero sa huli sinabi niya, sige. Panahon na para sa paghihiganti. Ipagpatuloy ang experiment na ito. Sa dulo, ipinakita si Mina na nagsasanay kasama si Shinoe habang inoobserbahan ni Narumi. Sabi niya, kung hindi ka lalaban ng seryoso, paano ka makakaabot sa level na kaya mong lumaban sa akin? Lahat ng nasa First Division ay may puso ng kapitan. Gawin mong higit pa. Idinagdag pa niya na naglalaro siya ng isang game na tatapusin niya sa loob ng 1 buwan. Kaya gusto niyang malagpasan ni Mina ang lahat ng kanyang assistants bago pa niya matapos ang laro. Biglang dumating si Hoshina at sinipa si Narumi, sabay sabing, ikaw rin, kailangan mong magtrabaho at magsikap. Pagkatapos ng training, sinabi ng kakampi nilang may buhok na asul na nakikita niya ang malaking potensyal kay Mina. Excited din siya na makalaban nito, kaya agad silang nag-sparring para mag-practice. Habang nagpapatuloy ang laban, dumating si Hoshina, at tinanong si Narumi, Jen, nagdesisyon ka na ba kung mananatili si Kaiju number 8, Kafka, sa Defense Force o hindi? Bago pa man makasagot si Narumi, nakatanggap siya ng urgent message sa earpiece, kailangan nilang pumunta agad para sa isang meeting tungkol kay Kafka. Cutscene, ipinakita si Kafka,
na matagal ding hindi nakauwi sa kanyang kwarto. Tahimik siyang nagmasid sa paligid, tumingin sa mga lumang gamit, mga sertipiko, at sa balkonahe, para lang namnamin ang alaala ng dati niyang buhay. Kasabay nito, ipinakita ang ulat na tinatanggap ni Narumi at Hoshina. Kung patuloy na magta-transform si Kafka bilang kaiju, darating ang araw na hindi na siya makakabalik bilang tao. Wala pang tiyak na petsa o oras, pero sigurado raw na mangyayari yun. Tinanong ni Hoshina kung alam ba ni Kafka ang tungkol dito, at sinagot ng reporter, oo, alam niya. Kaya't lalo silang nag-alala. Samantala, si Kafka ay nakakuha ng permiso na makapasyal sandali para bumalik sa kanyang lumang trabaho, ang Monster Sweeper Crew, ang cleaning team na dati niyang pinagtatrabahuhan. Pagdating niya roon, sobrang saya ng mga dati niyang kasamahan nang makita siya. Binalik niya pa ang ilang gamit na hiniram niya noon. At nagtawanan silang lahat. Pinakita rin ni Kafka ang galing niya sa paggamit ng bagong cleaning machine, at humanga ang lahat dahil 10 taon nga siyang nagtrabaho roon. Habang nagtatawanan sila, napunta ang usapan sa hinaharap ng Defense Force at sa paghihiganti nila kay Kaiju No. 9. Ramdam ni Kafka ang bigat ng responsibilidad, nakita niya kung gaano kahirap ang trabaho ng cleaning team, at alam niyang hindi na niya kayang makita ulit na masaktan ang mga kaibigan niya. Pag-uwi ng gabi, umupo si Kafka sa isang bench, malalim ang iniisip. Alam niyang wala siyang ibang choice kundi talunin si Kaiju No. 9, kahit anong kapalit. Doon dumating si Narumi, umupo sa kabilang bench, at diretsahang sinabi, Kafka, ayoko talaga na manatili ka sa Defense Force. Kung patuloy kang magta-transform, darating ang oras na hindi ka na magiging tao. Ayokong mangyari yun sa'yo. Pero, bigla siyang tumayo, hinawakan si Kafka sa kwelyo, at tinuloy. Pero ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa'yo, at hindi ko na iniisip kung tuluyan kang maging kaiju. Ang mahalaga, dapat mamatay si Kaiju No. 9, at para magawa yun, kailangan kita. Kapag dumating ang araw na maging halimaw ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Pero hanggang doon, tutulungan mo ako. Maliwanag, sumagot si Kafka, seryoso. Kung ganon, tutulungan kita. At kahit ano pa ang mangyari, hindi ko bibigwin ng direktor sa huling pagkakataon na binigyan niya ako ng tiwala. Narumi, ayos, sumama ka sa akin. Cutscene, ipinakita ang buong Defense Force na nagsasanay para sa susunod na laban. Lahat ay handang-handa, at sabi pa ni Narumi, ngayon, pagkakataon na ng Defense Force para umatake. Sa huling sandali ng episode, ipinakita si Hoshina na pumasok sa isang experiment room. At sa loob ng malaking glass chamber, nakakulong si Kaiju No. 10. Nagsisimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang part. Dumating si Hoshina para tingnan ang katawan ni Kaiju No. 10 na nakasil pa rin sa loob ng isang malaking glass tube. May mga scientist na nag-oobserba at sinasabing kahit sa ganitong kondisyon, umaabot pa rin sa 5.7 ang kanyang force level, sobrang taas para sa isang kaiju na halos wasak na ang katawan. Lumapit si Hoshina at nagsabing, ayos, gising ka na pala. Sinubukan pa niyang takutin si Kaiju No. 10 pero seryoso rin siyang nagbanta na kung susubukan ulit nito, siya mismo ang papatay dito. Ngumiti si Kaiju No. 10 at sinabing alam niyang iba si Hoshina sa lahat. Kung siya raw ang nanalo noon, baka kinain na niya ito. Pero diretsyong sinabi ni Hoshina na wala siyang oras para sa kalokohan. Gusto niya lang ng impormasyon tungkol kay Kaiju No. 9. Sagot ni Kaiju No. 10, siya mismo ang gumawa sa kanya. Si Kaiju No. 9 ang creator niya. Nagulat ang lahat sa narinig. May kondisyon si Kaiju No. 10, kailangan daw palayain siya kapalit ng impormasyon. Gusto raw niyang lumaban ulit kay Hoshina. Pagkatapos ng intro, muli siyang nagmamakaawa na makipaglaban, pero tumanggi si Hoshina at sinabing sira na ang core nito kaya wala na itong lakas. Ngumiti lang si Kaiju No. 10 at ipinaliwanag na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Alam niyang kaya ng mga tao na gawing weapon ang katawan ng isang kaiju, at gusto niyang gawin siyang weapon at gamitin ni Hoshina mismo. Nagulat si Hoshina at pati ang mga scientist. Sinabihan nila si Hoshina na delikado yun, hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa nila ito. Pwede siyang mamatay o makontrol. Pero tumawa lang si Kaiju No. 10 at sinabing sobrang astig ng laban nila noon. Huwag daw itanggi ni Hoshina dahil nakita raw niya sa mga mata nito kung gaano siya nag-enjoy.
Tahimik si Hoshina at nag-isip. Paglabas niya, kinausap niya ang isang scientist at sinabing nakakatakot si Kaiju number 10, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang obsessed ito sa kanya at gusto pang makipaglaban ulit. Pero siya lang din ang posibleng makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Kaiju number 9. Sa huli, kinausap niya si Captain Mina at sinabing gusto niyang tanggapin ang deal. Pumayag si Mina at nagsabing siya na ang kakausap sa HQ para gawing weapon si Kaiju number 10. Bumalik si Hoshina sa harap ni Kaiju number 10 at nagsabi na game siya pero malinaw na siya pa rin ang boss at hindi ito ang magiging in charge. Ipinakita ang nakakatakot ng ngiti ni Kaiju number 10 bago nagkatang eksena. Lumipat ang kwento sa training ground kung saan nag-e-ensayo sina Shinomiya at iba pa. Dumating ang balita na pupunta roon si Vice Captain Hoshina para sa isang meeting tungkol kay Kaiju no Sham. Habang nag-uusap sina Kafka at Azumo, iniisip ni Kafka na hindi pa rin siya humihingi ng tawad kay Hoshina matapos niyang itago ang katotohanan noon. Tinanong ni Azumo kung nasaan si Narumi, at sagot ni Shiroumi ay umalis ito kasama ang platoon leaders. Biglang kabado si Azumo at sinabing, "Naku, delikado to." Ipinapaliwanag dito na ang 1st Division at 3rd Division ay parehong may hawak ng jurisdiksyon sa Tokyo, kaya madalas silang ikumpara at palaging nagbabanggaan. Ipinakita ang eksena kung saan magkatapat ang buong team ni Hoshina at ang team ni Narumi. Nagtanong si Narumi, "Hoshina, sino ba nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta rito? Paano ka nakapasok sa teritoryo ko?" Pero tinawanan lang siya ni Hoshina at sinabing, "Aba, mismong si Captain Narumi pa ang samalubong sa akin. At saka hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Mas mataas na tao ang tumawag sa'kin, ang mismong boss mo sa headquarters." Lalo lang nagalit si Narumi at sinabing, "Sa base na ito, bawal ang mga may maliliit na mata at mangmang ang itsura. Hindi ka dapat nandito." Sagot ni Hoshina, "Kaya pala hanggang ngayon bitter ka pa rin. Galit ka pa rin kasi tinalo kita noong training na yon sa pagpatay ng maliliit na kaiju." Ramdam ni Narumi ang sakit ng alaala at halos pumutok ang ugat niya, pati dugoy lumabas sa tenga niya sa inis. Tinanong pa siya ng mga kasama niya kung ano ang nangyayari. Dagdag pa ni Hoshina, "At saka hindi ko pa nga nababanggit ang nangyari sa Shaganami noong nakaraang buwan. Pumasok ka sa teritoryo namin at pinatay mo ang kaiju nang wala kaming pahintulot." Doon nagsimula ang mas matinding sigawan ng dalawang grupo, nagtatalo kung kanino ang karapatang pumatay at kung sino ang dapat humingi ng permiso. Sabi pa ni Narumi na kahit natalo siya ni Hoshina noon, sa ibang aspeto siya pa rin ang mas magaling. Pero lalo lang siyang nasaktan nang banggitin ni Hoshina na ang titulong pinakamagaling sa long-range fire ay hawak niya. Hindi ni Narumi. Dahil dito, tuluyan ang nag-init ang ulo ni Narumi at sinigawan si Hoshina na hindi niya ito gusto at dapat lumayas siya. Biglang dumating si Ishii at pinigil si Narumi, saka inanyayahan si Hoshina, "Tara na, matagal na rin mula nang huli tayong magkita. Dadalhin na kita sa conference room." Ipinakita ang conference room na parang Parliament Hall, puno ng pinakamahalagang tao sa Defense Force. Ang mga hindi makadalaw ng personal ay naka-video call. Naroon ang Vice Captain ng 1st Division na si Ishii, si Captain Narumi ng 1st Division, si Captain Juero ng 2nd Division, si Captain Mina ng 3rd Division, si Vice Captain Hoshina, at si Captain Ogata ng 4th Division. Sa kalagitnaan ng meeting, pinuna ni Juero si Narumi dahil nag-uumbo siya. Sagot ni Narumi, "Bibig ko to, gusto kong magyan o kahit ano, wala kayong pakialam." Pinagsabihan din siya ni Mina na huwag nang patulan dahil natural na ugali na niya yon. Wala siyang silbi maliban sa pagpatay ng kaiju. Nagalit si Narumi at sinabing mas masakit pa ang sinabi ni Mina kaysa kay Hoshina. Sinaway sila ng isa pa para tumigil sa pagtatalo. Hindi pa doon natapos dahil binara rin si Narumi nang makita sa video call na may hawak siyang bote ng alak, kaya dali-dali niya itong itinago. Dumating ang bagong director ng Defense Force, si Genji, at siya ang nagpatahimik sa lahat. Sinabi niya kay Hoshina na magsimula na ng presentasyon. Tumayo si Hoshina at nagulat tungkol sa bagong impormasyon nila tungkol kay Kaiju no Sham. Sabi niya, wala ni isang division ang kayang lumaban ng mag-isa sa banta ni number 9. Nagtanong si Narumi kung saan galing ang impormasyon. Sagot ni Hoshina, mula kay Kaiju number 10 na hawak nila ngayon.
Ayon dito, mismong si number 9 ang lumikha sa kanya. Nagulat ang lahat dahil unang beses nilang marinig na may kaiju na kayang gumawa ng isa pang kaiju. Ipinaliwanag ni Hoshina na si number 9 ang unang uri na may ganitong abilidad, at ayon kay number 10, isa lang siyang prototype. Ibig sabihin, may mas malalakas pang bersyon na paparating. Naisip ng lahat na kung isang prototype pa lang si number 10 pero ganito nakalakas, paano pa kaya ang susunod? Idinagdag ni Hoshina na darating ang panahon na sabay-sabay na lalabanan ng Japan Defense Force ang 5 malalakas na kaiju, at bababa lang ang bilang na yun kung isa sa kanila ay bahagi mismo ng katawan ni number 9. Hanggat kaya nitong lumikha ng panibagong mga nilalang, hindi titigil ang laban. At kung hindi magtutulungan ang bawat division, mawawala ang buong bansa. Sa parehong oras, ipinakita si Kaiju number 9 na gamit ang katawan ng direktor, nakaupo sa isang lugar na may nakasabit na maraming nilalang na mukhang bagong kaiju sa loob ng mga sisidlan. Lalong nagulat ang lahat sa posibilidad na kayang gumawa ni number 9 ng sarili niyang lahi ng mga halimaw. Nagpahayag si Ogata ng duda at nagsabing baka nagsisinungaling lang si number 10. Pero tugon ni Hoshina, posible nga. Pero kung totoo man, mas malaki ang banta kaysa iniisip natin. Ayon sa report, lately ang dami na nating nakitang bagong klase ng kaiju, ibang-iba sa mga dati. At grabe, tumaas na rin ang average fort ng mga ito, dati 2.6 lang, ngayon halos 4.8 na. Ibig sabihin tugma ang data sa sinabi ni Kaiju number 10. Kaya malabo na nagsisinungaling siya. Ang problema lang, hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung bakit sunod-sunod silang lumalabas at saan talaga sila nanggagaling. May ilang theory na nagsasabing baka galing to sa malalakas na energy na nagmumula sa tectonic faults. Kapag naapektuhan ang geological materials, posibleng ma-convert ang mga halaman at hayop nagiging kaiju. At ayon kay Hoshina, si Kaiju number 9 daw mismo ang nakikialam sa prosesong to para gumawa ng mga panibagong kaiju. Tinanong agad ni EJ kung may idea na ba sila sa eksaktong lokasyon. Sagot ni Hoshina, wala pa silang malinaw na ebidensya. Pero kung ganito karami ang kaiju na sabay-sabay ginagawa, siguradong may napakalaking energy source. Malamang nasa pagitan ng Philippine Plate at Eurasian Plate, isang lugar na halos imposibleng puntahan ng tao. Sabi ni Ogata, grabe, masyado nang malawak yan. Taon nang bibilangin bago natin mahanap yun. Kaya singit naman si Juro, so hihintayin lang ba natin na siya mismo ang gumalaw? Pero dito na nagsalita si Mina, tandaan nyo, sinabi rin ni number 10 na si number 9 ay kumukuha ng memories ng mga taong inaabsorb niya. Ibig sabihin, simula nung kinain niya ang director, alam na niya lahat tungkol sa Defense Force. Hindi lang number 9 ang kalaban natin, pati ang mismong utak ng director. Nagpatuloy si Hoshina, sa madaling sabi, ang mga susunod na buwan, magiging pinakamahirap na panahon na haharapin ng Defense Force. At honestly, hindi natin ma-anticipate kung ano pa ang darating. Pero may konting pag-asa pa tayo, ang next generation ng recruits. Oh, kulang sila sa experience, pero may potential silang lumakas sa maikling panahon. At dito magdedepende ang kinabukasan ng laban natin. Kasabay nito, binuksan niya ang topic tungkol sa pinakamalakas at pinakadelikadong weapon ng Defense Force, ang Kaiju number 6 weapon, isang relic na tinatawag ding King of Kaijus. Tanong ngayon, sino ang may kakayahan para hawakan ito? Naglabas si Hoshina ng data. Sa lahat ng bagong recruits na sinubukan, iisa lang ang nagpakita ng compatibility sa number 6 noong entrance exam. Halos walang nakapansin noon, at siya ay walang iba kundi si Reno. Pero nagbigay agad ng warning si Ogata, ang Kaiju number 6, may fort na 9.6. Sobrang delikado, at maraming sundalo ang napatay nung lumaban dito, kasama ang nanay ni Shinomiya. Kaya nga tinatawag itong King of Kaijus. Kaya Reno, pag-isipan mo yung mga gumamit nito dati. Kalahati sa kanila namatay bago pa matapos ang mission. Mas mainam siguro, tanggihan mo. Pero syempre, si Reno, habang naaalala kung paano isinakripisyo ni Kafka ang sarili para sa Defense Force bilang Kaiju number 8, hindi umatras. Sa isip niya, kung si Kafka kayang isugal ang lahat, dapat kaya ko rin. Sino pa ang magpoprotekta sa kanya at sa pangarap niya kung hindi ako? Sunod na eksena, dinala si Reno sa testing chamber.
Inumpisahan ang trial gamit ang Kaiju No. 6 weapon, una sa kanyang braso. Ramdam niya agad na parang hinihigop nito ang lahat ng lakas niya. Damaloy ang kuryente sa buong katawan, halos mawalan siya ng malay. At doon niya nakita ang imahe ng Kaiju No. 6 mismo. Sa isip niya, so, ganito pala ang nilalabanan ni Kafka araw-araw. Nag-cutscene, gumising si Reno sa medical room, bantay si Haru, yung pink-haired na kasama niya. Agad niyang tinanong kung bumagsak ba siya sa test. Sagot ni Ogata, hindi madaling gamitin ang Kaiju weapons. Oo, halos hindi kayanin ng katawan mo. Kaya binibigyan pa kita ng chance, ayaw mo na, pwede kang umatras. Pero diretso ang sagot ni Reno, hindi, sir. Gagawin ko to. Alam kong delikado, pero handa ako. Sa isip ni Ogata, TSK, batang to, baka mamatay bago pa makalaban. Pero halatang hindi na siya uurong. Kaya sinabi niya, fine. Bibigyan ka namin ng isang buwang trial period. Pagkatapos nun, ikaw mismo ang gagamit ng No. 6 sa battlefield. At ako mismo ang magbabantay sa'yo. Dito ipinakita ang backstory ni Furuhashi. Sa Neutralization Special Advance Course, muli siyang nanguna sa unang pwesto, at lahat ay naniniwala na siya ang magiging top scorer sa Neutralization University. Naalala niya noong nasa technical school pa siya, walang makatalo sa kanya. Parang sponge ang utak niya, agad niyang naabsorb lahat ng itinuturo. Araw-araw din siyang nag-tech train para palakasin ang katawan. Lagi siyang excited, iniisip kung gaano pa siya lalakas balang araw, at sigurado siyang maabot niya ang antas nina Captain Mina, Captain Gen, at Director Isao. Samantala, hirap na hirap si Ichikawa habang suot ang No. 6 weapon, na ikinagulat ni Furuhashi. At dumating ang araw na kailangang suriin ni Captain Jugo ng 4th Division kung karapat-dapat nga ba si Ichikawa na gamitin ang No. 6 weapon. Sa neutralization zone, marami ng kaiju ang naipon. Tinanong ni Terujiko ang kondisyon ni Ichikawa, at sinabi ng lahat na maayos pa rin ang galaw ng mga organs niya kahit suot ang weapon. Kitang handa na ring lumaban si Ichikawa. Ito ang No. 6 suit, at hindi pa to fully activated. Pero grabe, pakiramdam ko para akong nagyayelo sa lakas na lumalabas dito. Maging ang ibang opisyal ay nagulat na sa loob lang ng isang buwan, umabot agad si Ichikawa sa combat level para magamit ang suit. Gusto nga sana nila ipakita sa kanya na mahirap ang realidad, pero baligtad ang nangyari. Base sa data ng 3rd Division, simula pa lang mabilis na ang growth niya. Kahit mas mababa pa siya kay Kakoru sa combat power, mas bilis naman ang level up niya. Ganito pala ang tunay na tinatawag na genius. Pero tandaan, ibang-iba ang totoong laban kaysa training. Binigyan ng misyon si Ichikawa at ang team niya, kayo ang pupuksa sa kaiju na ito. Isang Mole Type 67 na unang lumabas noong 1967 at tuwing 5 taon bumabalik. May fortitude level itong 6.4. Kung hindi mo kayanin, ako mismo ang tatapos dito. At may 10 minuto ka lang. Pumunta na si Ichikawa kasama ang mga kasama niya para lumaban. Nakita ni Furuhashi na sobrang bilis ni Ichikawa, kaya sinubukan din niyang magpabilis. Pero dito ipinaliwanag na 10 minuto lang ang binigay dahil ang numbered weapons ay matinding stress sa katawan ng gumagamit. Ayaw ni Jugo na masira si Ichikawa kung hihigit pa roon. Kaya sa kaunting oras, mas bumilis pa si Ichikawa. Pero habang umaatake siya, hindi niya nakontrol ang energy na lumalabas sa mga paa niya. Muntik na siyang tamaan ng kaiju at nahulog, kaya agad siyang sinagip ng mga kasama niya. Makakalaban ako ngayon dahil nangako ako kay Ichikawa na poprotektahan ko siya. Kaya ako na ang haharap sa mga kaiju. Habang inaatake si Furuhashi, biglang pumutok si Ichikawa at sa isang bala lang, napatumba niya ang buong kaiju. Nabigla si Furuhashi. Bakit ganun? Bakit siya kaya niyang tapusin agad, pero ako hindi? Naalala niya ang sarili niya, mula nang sumali siya sa Defense Force, bumagal na ang pagtaas ng grado niya. Doon niya unang nakita ang tunay na may talento. Araw-araw, nararamdaman niyang wala siyang espesyal na kakayahan. Kahit anong pagsisikap, laging may nauuna at hindi niya sila maabyutan. At mula noon, dumating ang isang tunay na halimaw, si Ichikawa. Muling inatake ng kaiju si Furuhashi. At tinapon siya palayo. Dito pinaalalahanan siya ni Jugo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Minsan, mahalaga rin ang umatras. Pero bago pa muling tamaan si Furuhashi, agad na sumingit si Ichikawa para iligtas siya.
Dahil dito, nakapagpasalamat si Furuhashi dahil sa oras na binigay niya, nakapag-focus ulit si Ichikawa. At sa isang malakas na tira, natapos agad ni Ichikawa ang kaiju. Pagkatapos, naglakad na naman siyang mag-isa. Sandali, Ichikawa, huwag mo akong iwan, sigaw ni Furuhashi. Pero hindi na siya lumingon, diretso siyang humarap kay Hojo at sinimulan ang laban. Inactivate niya ang 43% combat power ng number 6 suit, at nagawa niyang i-freeze ang isang braso ng halimaw. Pero, hindi sapat. Ang balat niya sobrang tigas at ang bilis pa ng regeneration. Sa ganitong bilis, hindi ko maaabot ang core nito. Kaya tinaasan ni Ichikawa ang combat power hanggang 46%. Nabigla ang lahat sa nakita nila, pero napansin ni Jugo na may kakaiba ng nangyayari. Tinuhag ni Ichikawa ang braso ni Hojo, pero kulang pa rin. Kaya tinaasan pa niya ang power ng suit hanggang 51%. Okay ka lang ba? Tanong ng mga kasama niya. Ayos lang ako, sagot ni Ichikawa. Mas malinaw na ngayon ang isip ko. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Biglang nag-transform si Hojo, kaya mas naging agresibo si Ichikawa. Naalala niya sina Kafka at Furuhashi, at nangakong ililigtas sila. Dahil dito, lalo pa niyang pinalakas ang suit. Mas bumilis siya, at unti-unti niyang ni-freeze ang katawan ng halimaw. Pero kapalit nito, pumutok ang 6 na parte ng kalamnan niya dahil sa matinding pressure ng suit. Doon nagduda ang lahat na baka nawala na siya ng control sa number 6 weapon. Pero hindi yun ang totoo, yun ang tunay na Ichikawa. Kapag ang isang numbered weapon ay tuluyang nagsisynchronize sa user nito, dumadaloy sa katawan ng tao ang napakalaking enerhiya. Tumataas ang bilis at dami ng neurotransmitters sa utak. Kaya lumalabas ang tunay na kalikasan at tunay na pagnanasa ng gumagamit. Dahil doon, posible ring masira ng mismong user ang sarili niya. Hindi ito lumalabas sa training, dahil iba ang pressure ng totoong laban, doon lumalabas ang mga bagay na hindi mo inaasahan. At huwag kalimutan, ang weapon na gamit ni Ichikawa ay gawa mula sa pinakamalakas na kaiju. Kaya ang stress sa isip at katawan niya ay ibang-iba na sa lahat ng nakaraan. Kung hindi niya makontrol ang suit na ito, seryosong wika ni Jugo, hinding-hindi ko siya hahayaang gamitin ulit ito. Habang papalapit si Furuhashi kay Ichikawa, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, at pinagsisihan niya ang labis na tuwa na naramdaman niya noong una. Noong unang beses na hindi nagawang kontrolin ni Ichikawa ang number 6 weapon, halos buong katawan niya ay nanghihina at dumaranas ng matinding sakit. Pero kahit ganun, hindi niya mapigilan ang sariling isip, kaya kusa nang gumagalaw ang katawan niya habang patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan niya. Sa isang iglap, na-freeze niya ang lahat sa loob ng 50-meter radius, at winasak ang lahat ng kaiju sa paligid para makapag-focus sa laban kay Hojo. Umabot na sa 35% ng katawan ng halimaw ang nagyelo. Pero kapalit nito, pumutok ang 16 na muscles ni Ichikawa at nagkaroon pa siya ng 4 na bone fractures. Pati binti niya, tuluyan ang nabali. Dito na sumigaw si Jugo na pinatitigil siya. Enough, Ichikawa. Ako na ang haharap kay Hojo. Pero sa isip ni Ichikawa, napakahina ko, at dahil doon, matatalo na naman ako. Hindi ko kayang protektahan ang kahit sino. Biglang sumugod si Furuhashi, nagsusumamo kay Jugo na bigyan sila ng mas maraming oras. Sinabi ni Jugo na dapat na siyang umalis, pero tumatakbo si Furuhashi ng lampas pa sa sariling limitasyon, mas mabilis kaysa kaya ng kanyang 24% combat power. Nabigla si Jugo, si Ichikawa, totoong ang kamangha-mangha. Lagi siyang tapat, masipag, at inuuna ang kapakanan ng mga kasama niya. Siguro kaya ako nagselos sa kanya. Pero alam ko, kaya niyang gamitin ang number 6 weapon. Winawasak ni Furuhashi ang ice wall para makalapit kay Ichikawa. Pagkarating niya, tinawag niya ito pabalik sa sarili. Nagkamalay si Ichikawa at napansin na buhat-buhat siya ni Furuhashi habang tumatakbo palayo. Hiningi rin ni Furuhashi ang mas mahabang oras kay Jugo para tapusin ang laban. Dahil dito, nagdesisyon si Ichikawa, kailangan niyang talunin si Hojo gamit ang number 6 weapon. Ngayon, Ichikawa, sabi ni Furuhashi, ako ang maglalapit sa core ni Hojo sa posisyon kung saan madali mong tamaan. Pero Furuhashi, delikado yan para sa'yo. Sagot ni Ichikawa, tumigil ka nang maliitin ako, at tigilan mo ring pasanin ang lahat mag-isa. Mas bata ka sa akin, kaya tumahimik ka at tanggapin mo ang tulong ko.
Napangiti si Ichikawa. Furuhashi, napakagaling mo talaga. Kasi tuwing natatakot ako, ikaw ang laging gumagabay sa akin. Kaya, gawin natin ito. Sabay tayo. Umalis si Furuhashi para ailapit si Hojo sa tamang posisyon, diretso sa harap ng target ni Ichikawa. Sa puntong yun, bumalik na sa normal si Ichikawa. Oh, ayos na siya, pero sobrang wasak ang katawan niya kaya hindi na siya gaanong makakalaban. Kaya't ang plano, kailangang mailantad ang core ng kaiju para siya ang bumaril dito. Ang problema, si Furuhashi ay may combat power na 24% lang, kaya imposibleng siya ang makagawa nito. Pero kahit ganun, nagpa siya si Furuhashi na siya na lang ang umatake sa kaiju. Doon na napansin ni Yugo na parang hindi 24% ang combat power niya. Kaya inutusan niya ang iba na i-track ito. Laking gulat ng lahat nang makita nilang umakyat hanggang 41% ang power ni Furuhashi. Bigla nga lang siyang bumagsak, at bumaba ulit ang combat power niya sa 22%. Ngunit tumayo siyang muli para lumaban, at sa pagkakataong yun, tumaas pa hanggang 42%. Dahil dito, na-realize ni Yugo na si Furuhashi ay kapareho niya. Kung matutulungan siyang mapakinabangan ng tama ang lakas niya, magiging napakalakas nito. Sabi ni Furuhashi, hindi ako isang henyo, at hindi ko rin balak maging hero. Alam kong sa landas na tatahakin ko. Puro pader lang ang haarang sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako liliko. Babasagin ko ang pader na yun hanggang sa maduraj ito. Muling umatake si Furuhashi at binaril ang kaiju. Tinapon siya nito, pero bumalik siya sa ibabaw. Kaiju, makakarating ako sa iyo. Kaya maghintay ka lang. Sigaw niya habang tuloy-tuloy ang pagbabaril. Dahil dito, nag-overheat ang suit niya. Pero sa huli, nabuksan niya ang core ng kaiju. Dito na nagkaroon ng tsansa si Ichikawa, isang putok lang. At tuluyang naduraj ang core ng kaiju. Napatulala si Yugo habang naaalala ang nakaraan kasama si Hakari, ang ina ni Koro, nung napili itong gumamit ng number 4 weapon. Naalala niya kung paano nagtanong si Hakari kung karapat-dapat ba talaga siyang gamitin yun. Sa kasalukuyan, tuwang-tuwa sina Ichikawa at Furuhashi sa pagkatalo ng kaiju, at ganun din ang buong squad. Habang pinagmamasdan sila, naging emosyonal si Yugo. Kung noon pa lang ay nakipaglaban ako sa kanya o pinigilan ko siya, baka naging mas maganda ang lahat. Pero ngayon, Ichikawa, pumasa ka. At ikaw na ang magiging depensa ng bansang ito. Narinig ito ni na Ichikawa at Furuhashi at napuno sila ng galit. Ngunit may agam-agam, dapat bang ipaalam kay Ichikawa na baka isakripisyo niya ang sarili dahil sa kanyang matinding sense of responsibility? Sagot ni Yugo, hindi na kailangan, dahil natutunan na niya ito mismo kay Furuhashi. Samantala, tumawag si Mina kay Yugo para kumustahin si Ichikawa. Sinabi ni Yugo na si Ichikawa ang tamang tao para sa number 6 weapon. Ngunit nag-aalala si Mina, ayaw niyang makita itong mamatay. Sagot ni Yugo, ito ang kakaibang panahon. May isang tao na kayang gamitin ang number 6, at mayroon ding isa na may kaparehong abilidad. Pareho silang nasa harapan ko. Kaya tuturuan ko silang lahat ng kaya kong ituro, at gagawin ko silang mga mandirigmang ikagugulat mo. Nagulat din sina Jumanji at Iharu nang marinig ito. Maging si Kafka, hindi makapaniwala. Natakot siya, dahil alam niyang maaaring si Ichikawa ang susunod na haharap kay Kaiju number 9. Pero bigla siyang sinuntok ni Kokoro, at sinabihan siyang huwag maliitin ang mga kasama nila. Nangako si Kokoro na magiging kasing lakas din siya ni Ichikawa. Kinagabihan, lumabas si Kafka para mag-jogging. Naiisip niya, si Ichikawa, palaging kamangha-mangha. At ngayon, pinapakita na rin niya sa lahat ang tunay niyang lakas. Pero ako, ano na ba talaga ang na-achieve ko sa kapangyarihan ko? Sino ba talaga ang nailigtas ko? Hindi nila ako kailangan, ang kailangan nila ay si Kaiju no. 8. Dumating si Vice Captain Hoshina at bigla siyang inatake, dahilan para matamba si Kafka sa takot. Sabi ni Hoshina, masarap makita kang takot. Ito ang parusa mo, dahil itinago mo sa akin na ikaw si Kaiju number 8. Habang binubugbog siya, sinabihan siya nito na tumahimik. Pero pagkatapos, nagsalita si Hoshina, pero nagpapasalamat ako. Hindi sa Kaiju number 8, kundi sa Kafka na walang pagdadalawang isip na nag-transform sa harapan namin para iligtas ang 3rd Division. Alam kong kung magpapatuloy ka sa paulit-ulit na pag-transform,
Baka dumating ang panahon na hindi ka na makabalik bilang tao. Kaya hayaan mo, ako na mismo ang tatalo kay Kaiju number 9. Hindi mo na kailangang mag-transform pa. Sabi ni Hoshina kay Kafka, hindi mo kailangang sumulong bilang Kaiju no. 8, kundi bilang ikaw mismo, si Kafka. Kahit gaano pa katagal abutin, hindi mahalaga. Oo, matigas ang itsura ko sa labas, pero sa loob, alam kong mabuti ka. Kaya salamat sa lahat. Pero sagot ni Kafka, hindi tama yan. Totoo na gusto kong makilala ng lahat dahil sa lakas ko, pero sa ngayon, hindi pa ako sapat na malakas para may mailigtas. At higit sa lahat, ayaw kong makita ang mga kaibigan ko na umiiyak. Kaya kahit ano pa, lalaban ako bilang Kaiju number 8. Doon napagtanto ni Hoshina na kapag may taong nasa panganib, si Kafka ay hindi magdadalawang isip na mag-transform para tumulong. Kaya nagdesisyon siya, gagawin niyang mas malakas pa si Kafka. Dinala niya ito sa isang templo, ang Ryuan Temple, na naroon pa mula Edo period. Ito ang lugar na inialay para sa lahat ng namatay dahil sa kaiju o lumaban hanggang sa huli. Ipinaliwanag ni Hoshina, alam mo ba kung ano ang unang Great Kaiju Disaster? Nabasa ko ito sa mga lumang aklat. Noong 1657, halos winasak ng kaiju ang Edo at Eastern Japan. Noon, napakaluma ng paraan ng mga tao para lumaban. Kaya't dito naganap ang napakalaking labanan na kumitil ng napakaraming buhay. Kung mamamatay tayo balang araw, dito rin uuwi ang ating mga kaluluwa. At nagsimula na ang kanilang training. Nagharap sina Kafka at Hoshina. Ngunit halos hindi man lang matamaan ni Kafka si Hoshina, napakadali siyang itapon at pabagsakin nito. Pero hindi bumitaw si Kafka, determinado siyang ipakita kung gaano na siya kalakas. Muli siyang umatake ng buong puso, pero muli siyang pinabagsak. Doon naisip ni Kafka, wala akong silbi kung wala ang transformation ko. Pero pinaalala ni Hoshina, hindi, Kafka, kita ko ang bawat araw ng pag-eensayo mo. Mas malakas ka na ngayon, pero hindi pa sapat. Nakadepende ka pa rin ng sobra sa kapangyarihan ni Kaiju number 8. Kung ganyan ka palagi, mamamatay ka, at hindi makararating dito ang kaluluwa mo. Gumamit si Hoshina ng parehong teknik ng Director Isaw, ang anti-kaiju combat technique. At tinapon si Kafka sa lupa. Hindi mo pa kayang i-activate ang combat power ng suit mo, kaya sayang lang ang paggamit ng weapon. Kaya sisiguraduhin kong bago ka lumaban ulit, matutunan mo itong teknik na ito. Dapat matuto kang lumaban kahit hindi ka nagtatransform. Dahil habang nandito ka sa Japan, ang mga kaiju ay magiging parte ng buhay mo. At hindi lang si Kaiju number 9 ang haharapin mo, kundi ang lahat ng darating pa. Kaya manalo ka sa laban na to, at agawin mo ang upuan sa tabi ni Captain Mina. Kung magagawa mo yun, ibig sabihin sapat ang kapangyarihan mo para maging tunay na mandirigma. Nang marinig ito, tumibay ang loob ni Kafka. Ngunit sinabihan siya ulit ni Hoshina habang binubugbog siya, kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha si Mina. Matapos ang matinding training, nagpasya si Kafka, maging mas malakas pa kaysa dati. Bago sila umalis, nagdasal siya sa harap ng templo. Doon bigla niyang nakita ang isang mahiwagang imahe, pero hindi niya ito maunawaan. Nang tawagin siya ni Hoshina, bigla ring naglaho ang imahe, iniwan si Kafka na nagtataka kung ano ba talaga yon. Balikan natin, si Director Isao Shinomiya ang naiisip ni Itami, at makikita natin na ang kamalayan ni Isao ay nag-iinit pa rin sa loob ng Kaiju number 9. Samantala, nagsasanay si Kafka ng squadron-style combat technique. Mahalaga rito ang mga paa, dito kinukuha ang puwersa, saka ito ipinapasa sa kamao. Kaya unang-una, kailangang i-embed sa muscle memory ang 5 basic movements. At oo, susuriin siya 2 beses kada linggo para siguraduhing nagpa-practice talaga. Habang pinapagal siya sa training, nagkakramp ang mga paa ni Kafka at nadapa siya. Mahirap talaga ang exercise na to, lalo na't hindi nila magagamit ang mga numbers weapon. Kawawang Kafka, tinatanggap niya yun bilang matinding hagupit ng training, at inaamin niyang matindi ito dahil yan din ang routine ng ama ng trainer. Nakikita ni Kokoro na muling nagbalik ang motibasyon ni Kafka. Binigyan niya uli si Kafka ng telepono na naibalik ni Soshiro, at pinayuhan siyang makipag-usap muli sa mga tao. Pumasok si Kafka sa kwarto, pero mula nang maging Kaiju no 8 siya, hindi na siya nakipag-usap sa iba. Hindi niya alam kung ano na ang iniisip ng mga tao sa kanya,
kaya kinakabahan siya. Binuksan niya ang telepono at bamahan ng notifications, 503 messages. Akala niya puro galit at pagtutol ang laman nito, natakot siyang sinisisi siya at pinaalis. Biglang tumunog ang telepono ni Ikaigawa, pero dahil kinakabahan, naputol niya ito. Sumunod naman si Iharu Furuhashi ang tumawag, inangat niya ito at doon niya narinig, "Bakit hindi mo sinagot nang tinawagan kita? Bakit hindi ka nakipagsalita nitong 2 buwan?" Sabi ni Furuhashi na dapat naghanap siya ng ibang paraan para kumonekta. Inamin ni Kafka na hindi talaga niya nakuha ang permission, pero hinamon siya ni Furuhashi, "Wag mag-excuse, dapat sinubukan niya." Sinabi ni Furuhashi na sobra siyang nag-alala dahil natatakot silang baka hindi na siya payagan pumasok sa 3rd Division, na baka dahil kaiju siya, ay isolate siya ng lahat. Pero nilinaw naman ni Furuhashi na hindi ibig sabihin noon ay hindi siya mahal ng grupo. Nakita ni Furuhashi kung paano inialay ni Kafka ang buhay niya para iligtas ang base, hindi pwedeng pagkamuhilang siya pagkatapos noon. Naalala ni Kafka na sinabi rin sa kanya ni Mina Ashiro na wala siyang kaaway sa 3rd Division. Inengganyo siya ni Takikawa, o si Tachibana, na magtiwala sa mga kasama niya, sinasabi nila pareho na naniniwala sila sa kanya. Sa gabi, dumating si Kokoro para kuhanin siya sa training at habang binabasa ni Kafka ang mga message mula sa mga kasamahan. Napaiyak siya at sinabing tanga ang sarili, pinagtibay naman siya ni Kokoro. Muling napabalik ang eksena kay Director Isao Shinomiya. "Umasa na nga ang oras ko," ang sabi niya sa sarili, parang hindi na niya kayanin pang pigilin pa ang nangyayari. Lumalaki ang bilang ng mga kaiju at kakaiba ang uri nila, hindi katulad ng dati. Lumalabas ang balita tungkol sa iba't ibang kaiju na kakaiba ang itsura at nagpapalaganap ng takot. Nalaman ng Defense Force ang tungkol sa mga bagong kaiju, pero hindi nila masiyasat ang 14 incidents na misteryoso, nawawala ang mga kaiju bago pa dumating ang Defense Force. Sa CCTV, ipinapakita ang mga kuha ng mga kaiju na parang mga tao, mas mataas ang intelligence nila kumpara sa normal na kaiju, at baka ito ang hudyat ng darating na malaking bagyo. Nagulat ang lahat, at inutusan ni bagong Director Keiji Itami, ang report sa depensa ng lungsod. Dinala nila ang dagdag na depensa sa lungsod, pinalakas ang mga pasilidad, at gumawa pa ng mas maraming underground shelters para madaling ma-evacuate ang mga tao. Humihingi na rin sila ng tulong mula sa ibang bansa para kontrolin ang sitwasyon, pero may mga problemang administratibo kaya mahirap agad ang pagresponde. May nagulat ring naputol na sale sa number 1 weapon para kay Gen, o para kay Gan, at may mga kandidato na rin para sa numbers 3, 5, at 7 weapons. Ibig sabihin, sinisikap ng gobyerno na ipasok lahat ng anti-kaiju forces sa labanan. Pero kung dadami pa ang mga kaiju na kakaiba, lalo itong magpapahirap sa kanila. Nangamba ang buong bansa, nakakatakot talaga ang pagiging impotent ng gobyerno. Nakakainis talaga tumanda, ang pilit na biro ni Isao habang pinapatingin kay Itami. Muling bumalik ang atensyon kay Director Isao. "Unti-unti nang nawawala ang aking pag-iisip. Hindi ko na alam ang gagawin. Iaasa ko na lang ang bagong henerasyon, sina Gen, Ashiro, at Kafka, para buuin ang kinabukasan ng bansa." Dito rin pinili si Kokoro para gamitin ang number 4 weapon, ang suit na minana niya mula sa mama niya. Dahil dito, handa na si Kokoro na harapin ang paghihiganti laban sa mga responsable at ipinangako ni Gen, o ni Gan, na siya ang magte-train sa kanya. Sa mga balita, marami ang nag-aalala dahil matagal nang hindi nagpapakita ang mga kaiju. May isang babae na hindi mapakali, pero tinatawanan siya ng anak niya. Sinasabi ng batang babae na kapag bumalik ang kaiju number 9, siguradong matatalo yon ng Mr. Kaiju na sila. Dito nagtapos ang passage na ibinigay mo. Si Mr. Kaiju ay si Kafka mismo. Dito makikita na sina Kokoro at Gen nagsusuot ng kani-kanilang number suits at nagpa-practice sa training grounds, ang buong base halos nabibayo dahil sa lakas ng kanilang training. Nandoon din ang mga assistant guards o trainers, na nagtitweak ng kanilang mga target drills para gumaling ang aim ng lahat. Samantala, nagpa-practice si Kafka kasama si Soshiro gamit ang bagong squadron-style combat technique niya. Nang makita ni Kafka ang bagong power niya, sobrang excited siya, at bilang biro, o leksyon, ipinakita naman ni Soshiro ang tinatawag na 1-inch punch.
Isang suntok lang at lumipad si Kafka at nadapa. Tuwang-tuwa si Soshiro at umalis na kumain. Talagang kailangan ba yun? Oo, para matuto. Sa gabi, pumunta si Kafka sa bubong para kumain. Doon niya nakita si Mina. Aatras na siya nang makita ito, pero pinigil siya ni Mina at inimbitahan siyang kasama kumain. Tahimik at payapa ang paligid, may mga tao na nagtatrabaho, nag-aaral, naglalaro. Parang ang katahimikan bago dumating ang bagyo. Habang magkasama sila, naging casual ang usapan dahil kanilang dalawa lang ang naroon. Nagsimula silang magbalik tanaw. Sinabi ni Mina na naaalala niya nung mga bata pa sila. Kapag tumunog ang alarm, dumarating siya mula sa ibang school building para sabay silang makaalis at makapasok sa shelter. Naiiya si Kafka dahil naaalala niya kung paano siya laging tinutulungan ni Mina, dati siyang vice captain ng division, kaya natural lang na alalahanin niya ang iba. Kahit takot, ngumiti siya para bigyan ng lakas ang grupo. Dahil dun, kahit may kaiju, kakayanin nila, at hindi nagbago iyon. Mina nagpapatuloy, hindi na niya kailangang magtago sa likod ni Kafka, lumakas na siya at kaya na niyang tumayo para sa sarili. Sinabihan nila ang isa't isa na huwag dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Naalala nila ang ipinangakong plan, sama-sama nilang haharapin at papatayin ang lahat ng kaiju. Dahil dito, nag-blink si Kafka nang maalala niya ang kaiju number 9, kumurot ang tiyan niya at muntik mag-alala. Pero pinilit niyang ngumiti para hindi malaman ni Mina ang tunay na kaba niya. Pag-alis ni Mina, nanatili si Kafka na may kawalang katiyakan pero ramdam niyang hindi siya nag-isa. Ang ngiti niya, yung pilit at brave smile na lagi niyang ginagawa kapag sinusubukan maging matapang, naroon pa rin. Biglang may nangyari sa iba pang bahagi ng base, ilang lalaki ang naglakad papalapit sa isang maliit na batang babae, pero ang batang babae pala ay isang kaiju na nagtatago. Nag-convert siya, nag-transform, at agad na siyang umatake. Pinagsama-sama niya at pinatay ang maraming tao sa paligid. Sumisigaw ng malakas para tumawag ng kasama. Nagkawasak ang eksena at nagsimulang kumalat ang delubyong yun. Makikita natin ang mga kasama ni Kafka dati na, nag-aantay habang nagaganap ang kasal ng anak ni Toko. Tinawag si Toko sa entablado at sobrang kinakabahan siya. Tinapak naman siya ng anak niya at sinabihan na huwag magpanik. Pumasok na sila sa wedding hall at paulit-ulit na nagpapasalamat ang anak ni Toko sa kanya para sa lahat. Biglang may lumabas na malaking kaiju sa likod ng wedding hall at umatake. May isang operator na nagsasabi agad sa defense force, pero mabilis na lumalabas ang totoong sitwasyon, hindi lang sa wedding hall, nasa iba't ibang parte ng lungsod umatake ang mga kaiju. Nagkakalat ang balita, maraming kaiju ang nagpapakita sa iba-ibang lugar ng Tokyo, at kumalat ang takot. Habang tumatakbo si Toko dala ang kanyang manugang. Muling umatake ang isang kaiju at nadapa sila. Nakita ni Toko na sinunog o inatake ang kanyang anak, kaya pinagpawisan siya at nagpakita ng dugo para iligtas ang anak niya. Pero hindi iniwan ng kaiju ang anak niya, sinusubukan itong kainin si Toko's anak. Biglang dumating si Gan at pinunit-punit ang kaiju, na nagpaiyak kay Toko sa sobrang emosyonal. Makikita rin natin si Mina na naayos na ang kaiju sa tabi niya. Dahil doon, naghanda na para lumaban si Gan at ang buong defense force. Binigyan na ng bagong mga suit ang lahat ng unit, lumakas na ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula na ring puksain ni Gan ang mga kaiju. Sa tulong ng kanyang paningin, natuntun niya ang mga galaw ng kaiju at isang iglap, giniba niya ang ilan sa kanila. So, ano ang update? May good news at bad news. Good news, hawak ng 1st at 3rd Division ang malaking bahagi ng Tokyo, mabilis na na-evacuate ang mga tao. Bad news, umatake ang mga kaiju sa buong bansa. Dahil doon, nakadeploy na ang iba pang division sa kani-kanilang lugar, hindi nila kayang magpadala ng reinforcements dito. Nakakatanggap sila ng reports ng kaiju sa lahat ng direksyon at mukhang dumarami pa. Inaatake ng mga kaiju ang mga importanteng pasilidad ng tao, isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Malinaw na, trabaho ito ng kaiju number 9. Hindi pa sila nakakita ng ganitong dami ng kaiju dati, kaya hindi na pwede umasa sa reinforcements. Kailangan na nilang labanan ito sila mismo. At eksaktong para doon sila nag-practice. Lumipat tayo sa base ng Japan Defense Force. Dito, isinusuot ni Kokoro ang number 4 weapon, isang suit na huling sinuot pagkatapos ni Hakari.
Parang pakiramdam, bumabalik na si Hakari sa pamamagitan ng suit na to. Umupo si Kokoro sa cockpit at sinabi, ang 0.4 weapon na to ay pagmamana ng nanay ko. Hindi ko man mapalitan ang mamahaling posisyon niya, nangangako ako gagamitin ko ng maayos ang suit na to. Tapos inilagay si Kokoro sa loob ng rocket at inilunsad papunta sa mga kaiju. Paglabas ng rocket, lumipad siya diretso papunta sa kaiju, isa itong uri ng weapon na kayang lumipad, at dahil dyan kilala si Hakari bilang isa sa mga pinaka-epektibong kaiju killers. May ilang sundalo na umaatake sa isa pang kaiju, pero pumasok si Kokoro at tuluyan nila itong winasak. Biglang may dumarating pang isa pang kaiju, pero isang iglap lang pinutol ito ni Kokoro. Na-realize ng mga sundalo na kung patuloy silang magpaputok ng basta-basta, magiging hadlang sila sa daan ni Kokoro. Kaya binago nila ang mga bala nila into freeze bullets para pabagalin ang movement ng kaiju, strategic move para hindi makagalaw ng mabilis ang mga ito. Dahil doon, mas madaling napuksa ni Kokoro ang iba pang mga kaiju. Nakita natin na palaging nasa kanya ang attack power ng ama niya, at ngayon nakuha na rin niya ang mobility ng ina. Kahit ilang sandali lang, malaki na ang pinaghalo-halong lakas na meron siya. Parang si Hakari ang kilos niya. Pero bawiin ko yan, dahil eksakto kayong dalawa ang magkapareho. Dito, pinabagsak ni Koro ang tatlong maliit na kaiju. At dito rin nakita natin na ang bise-kapitan na si Shoshiro ang nagsuot ng suit na Weapon 0.10. Di na maiiwasan, dumating na ang araw na yun. Sige, hayaan mo na akong lumaban, sabi ni Shoshiro. Sinabi ko na, ako ang in charge, kaya tumahimik ka na at hayaan mo akong gumamit ng sarili kong kakayahan. Pero teka, bakit biglang may nagsasalitang boses galing sa suit ni Konomi? Dahil mas nagiging mahirap eye control ang suit kapag ganoon. Ito ang unang weapon na ginawa mula sa isang nag-uusap na kaiju, kaya may problema talaga sa synchronization. Kaya inisip nilang pinakamagandang paraan ay makipagkomunika sa pamamagitan ng boses. Prototype pa lang ito, kaya sa tingin ko hindi pa dapat gamitin sa totoong labanan. Alam nila yan, pero kung gusto nilang sorpresahin ang Kaiju 0.9, wala silang choice kundi subukan. Gustong-gusto ni Shoshiro ang ganitong klaseng diskarte, pero hindi niya gusto si Weapon 0.10. Sa training, hindi nila nakuha ang full sync dahil si Weapon 0.10 palaging gumagawa ng sariling gusto, kaya lagi silang hindi nagkakaugnay. Ngayon, sinabi ni Shoshiro, gagawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, mamamatay tayo at itatapon ka lang nila sa basura. Sumuko ang Weapon 0.10 at pumayag at nag-umpisa ang synchronization. Biglang dinurog ng Kaiju 0.10 ang ilalim ng helicopter, naputol ang bahagi nito kaya nahulog si Shoshiro mula sa eroplano. Si Konomi naman ay sinusubukang ipaliwanag ang plano, pero tumanggi ang Kaiju 0.10 na sumunod. Diretsyong lumapag si Shoshiro sa gitna ng mga kaiju at handa ng lumaban. Plano niya, kunin muna ang kaliwang kaiju. Pero sinuwi siya ng 0.10, hinatak siya palayo papunta sa kabilang side. Ano ba yan? Unahin natin yung mahihinang kaiju, reklamo ni Shoshiro. Nakakainip naman, mas makakabuti kung dumiretso tayo sa mas malalakas. Isang kaiju ang umatake kay Shoshiro, kaya handa siyang bumawi. Gusto naman ng Kaiju 0.10 na tamaan muna ang Kaiju para malaman kung gaano itong malakas, parang sinusubukan itong sukatin ang kalaban. Habang nangyayari to, dahan-dahan na paliligiran si Shoshiro ng maraming Kaiju. Nasisiyahan ang 0.10 sa eksena. Dahil hindi mag-sync, bumababa ang combat power ng suit ni Shoshiro. Umalmas si Konomi, umalis ka na, Shoshiro. Pero hindi makaalis si Shoshiro, napapaligiran siya. At hindi niya ma-unleash ang buong power ng suit kaya walang lagusan palabas. Sinubukan niyang kumbinsihin ang Kaiju 0.10 na sumunod sa plano at umatake ng palihim mula sa likod, pero gusto ng 0.10 na labanan ng harapan. Dahil dyan, nagtagumpay ang mga Kaiju na umatake ng diretso. Pero nakatakas si Shoshiro sa huli. Ako ang dahilan na nakaligtas ka, sabi ng 0.10. Tigil ka na sa kalokohan. Kung pinakinggan mo lang ako, hindi sana tayo napunta sa ganyang gulo, sagot ni Shoshiro. Tinatanggap ng 0.10 na ang hindi pagsunod sa orders ay malaking depekto para sa isang weapon, kung ipagpapatuloy nito, tiyak na pagtatapunin din nila ito. Ayaw kong mamatay dito, sabi ni Shoshiro.
Kaya makikipagsabuatan ako sa iyo ngayon. At doon nagbago ang ihip. Naging maayos ang synchronization sa pagitan ni Shoshiro at Weapon No. 10, bumalik at tumaas ang combat power ng suit ni Shoshiro. Nagsanib puwersa sila at sinimulang talunin ang mga kaiju na nakapaligid. Si Kaiju No.10 ay nakikiusap kay Shoshiro na ibigay sa kanya ang full control para siya ang makapatay sa kaiju na nasa harap nila. Pero huli na siya, nauna na itong pinabagsak ni Shoshiro. Late ka, Kaiju No.10. Naalala mo ba ang sinabi ko? Kahit mamatay ka pa, dapat sumabay ka sa akin. Anong pinagsasabi mo? Ako ang nagsabi niyan. Sagot ni No.10. Sige na, linisin na natin ang runway. Dito makikita na umabot na sa 67% ang combat power ng suit ni Shoshiro. Lalo pang tumataas ang combat power. Umabot na ito sa 70%. Hindi maintindihan ni Konomi kung bakit ganoon, pero patuloy na nag-aasaran sina Shoshiro at No.10 habang sabay na pumapatay ng mga kaiju, hanggang makarating sila sa boss kaiju. Doon, ginamit ni Shoshiro ang isang espesyal na teknik. Biglang na-realize ni Kaiju No.10, ito ang parehong teknik na ginamit ni Shoshiro para talunin siya noon. Ano to? Parang napupunit ang mga muscles ko. Ang dami kong lakas ngayon. Ha ha ha. Alam kong mag-e-enjoy ako kapag nakipaglaban ako sa kanya. Sa isang malupit na atake, pinaira-piraso ni Shoshiro ang malaking kaiju, at dahil dito, bumagsak ang lahat ng kaiju sa lugar. Pagkatapos, handa na sana si Shoshiro na sumugod pa para tapusin ang natitirang kaiju. Pero tumanggi si Kaiju No.10. Nakakasawa na silang lahat. Gusto ko namang lumaban sa mga sundalo ng Japan Defense Force. Pero hindi pumayag si Shoshiro. Dahil dito, muling nauwi sa mainit na argumento ang dalawa. Umabot na sa 77% ang combat power ng kanilang synchronization, halos kasing lakas na ito ng karaniwang vice captain na gumagamit ng normal suit. Ibig sabihin, kung lalampas sila ng 70%, hindi matatawaran ang magiging lakas nila. Samantala, nalaman ng grupo na pinulbos na ni Shoshiro ang lahat ng kaiju sa kanyang side. Sinabi ni AJ na may isang area na lang ang natitira, kung saan sina Shinonome at Tachibana Squad ang naka-assign. Pero dahil sa traffic, hindi sila makagalaw ng maayos. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating pa ang 6 na higanteng kaiju. Dito nag-request si Kafka kay Konomi, hayaan mo akong lumaban. Hindi pa ako nakalaban ng ganito kalalaking kaiju, pero sigurado akong kakayanin ko. Pero tumanggi si Konomi, hindi pwede. Ikaw ang trump card natin laban kay Kaiju No.9. Noong huli, na-detect niya ang partial transformation mo, at dahil doon, nakarating siya sa kinaroroonan mo. Kapag nag-transform ka ulit ngayon, tiyak na makikita niya ulit ang lokasyon mo. Kailangan ka namin kapag mismong si Kaiju No.9 na ang kaharap. Habang nag-uusap sila, isang napakalaking kaiju ang umatake sa lungsod. Hindi na alam ni Kafka kung paano nila haharapin yon. Pero biglang nag-contact si Mina, at buong kumpiyansang sinabi, ako na ang bahala sa lahat ng kaiju dito. Ako lang mag-isa. Dito, sinabi ni Mina na lilinisin niya ang area ni Kafka. Nagulat si Reno kasi nasa 20 kilometro pa si Mina mula roon. Pero biglang, isang kaiju ang pinasabog ni Mina mula sa malayo. Lahat ay napahinto at nagulat. Nakaya niya ito gamit ang bago niyang equipment. Sunod-sunod niyang pinasabog ang 2 kaiju pa, at halos maligo sa dugo ang buong syudad. Lalong nagulat ang lahat sa lakas ni Mina. Hindi pa siya tumigil, binura niya pati ang ibang higanteng kaiju, at nahijitin pa niya ang ibang squad sa dami ng napatumba. Sa buong bansa, at maging sa buong mundo, walang ibang tao na kayang kontrolin ang ganoong kalakas na firepower maliban kay Mina. Sunod, winasak niya ang 6 na malalaking kaiju, at naiwan na lang ang mga maliliit. Sila naman ang tinapos ng squad. Kaiju, ngayon nakita niyo na, ito ang kapangyarihan ng Vice Captain ng Kafka Division, si Mina. Narinig ito ni Hoshina at sinabihan si Kafka na tigilan ang pagbibiro at tulungan na lang ang mga tao na makapunta sa shelter. Unti-unti nang nananalo ang Defense Force, kaya nagsaya ang lahat. Pero napansin ni Nakakoro at Gen Narumi na may kakaiba. Hindi pa ito tapos. Kung si Kaiju No. 9 ang nasa likod nito, hindi magiging ganito kadali ang laban. Tama nga, dahil noong umatake ang mga kaiju, imbes na sirain ang importanteng infrastructures, tila may iba silang pakay.
At doon, ipinakita si Kaiju number 9 na nagko-concentrate para hanapin si Kaiju number 8. Pero hindi niya ito matukoy, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang ibang plano. Samantala, biglang umapaw ang tubig mula sa mga kanal at lumabas ang isang Kaiju na may Fortitude 9.0. Sa squad ni na Jen, isa yon sa pinakamalakas. Sa side naman ni Kakoro at Shoshiro, lumitaw rin ang tig-iisang Kaiju. Sa kabuuan, 5 silang Kaiju na may pare-parehong Fortitude level na 9.0. Isang Kaiju ang biglang umatake kay Kakoro, pero nakailag siya. Sa kasamaang palad, pinulbos nito ang buong katawan ng ilan sa kanyang mga kasama. Nagulat ang lahat, doon nila na-realize hindi infrastructures ang target ng mga Kaiju, kundi mismong defense force. Gusto nilang patumbahin ang pinakamalalakas na sundalo para tuluyang hamina ang depensa ng tao. At mas malala pa ito kaysa sa inaasahan ko, sabi ng isa. Karaniwan, kapag may Kaiju na may level na 9.0, kailangan ng maraming captains para sabay-sabay na labanan ito. Kahit ang pinakamalakas na captain, hirap harapin mag-isa ang ganitong uri ng halimaw. Ang masama pa, ngayong pagkakataon, ipinasasalo nila ang laban sa isang rookie, si Kakoro. Pwede sanang magpadala ng backup, pero manghihina naman ang depensa ng base. Kaya ang tanong, anong gagawin nila ngayon? Kakoro, estudyante kong tanga, pero hindi ka ganoon katanga para hindi mo alam na walang backup na darating. Ikaw lang ang haharap dito, sabi ng kanyang guro. Naalala ni Kakoro na sa tuwing nalalagay siya sa panganib, palagi siyang may sumasaklolo. Kahit gaano kalakas ang mga Kaiju na nakaharap niya noon, hindi pa siya nanalo ng mag-isa. Pero ngayon, wala na siyang choice. Guro na tanga, alam mo bang ito talaga ang plano ko? At doon, pinaganya ni Kakoro ang kanyang suit at tinaas ang output nito hanggang 74%. Na-impress si Shoshiro sa lakas na ipinakita. Lahat ng sundalo ay naghanda na para harapin ang kani-kanilang Kaiju. Maging si Kakoro ay umatake, pero sobrang bilis ng kalaban kaya nailigin nito ang lahat ng tira niya. Ngayon, nakikita natin ang pinakamalakas na rookie sa kasaysayan, ang batang lumampas na hindi lang sa kanyang mga magulang, kundi pati na rin kay Jen. Pero kahit ganoon, nahihirapan si Kakoro. Nang muntik na siyang atakehin, nakailag siya at agad na inactivate ang kanyang shield. Subalit, binasag ng Kaiju ang shield gamit ang isang malakas na suntok at pinatalsik siya sa isang gusali. Malubha ang tama niya, naduraj ang kaliwang baga at tadyang, at nagdugo ang kanyang bibig. Kahit sugatan, pinilit niyang buhatin muli ang kanyang battle axe. Pero para bang pinigilan siya mismo ng Kaiju. Nang makita ito ni Itami, nagulat siya, parang alam ng Kaiju ang bawat galaw ni Kakoro, para bang kabisado na nito lahat ng teknik niya. Samantala, sa kabilang panig, nahihirapan din si Jen laban sa kalaban niyang Kaiju. Gumamit ito ng tubig para umatake, saka binigyan siya ng isang matinding suntok na nagpadugo rin sa kanyang bibig. Alam ko, binabasa mo ang electrical pulses ng katawan ko gamit ang iyong mga mata, at pinapredict mo ang bawat galaw ko. Pero kahit ganoon, hindi mo kayang hulaan ang galaw ng tubig, sabi ng Kaiju na kalaban ni Jen. Sa panig naman ni Shoshiro, halos mapulbos siya ng kalabang Kaiju na halos kapareho ng estilo niya. Parang sadyang ginawa ang Kaiju na yun para maging perpektong kalaban ng Vice Captain mismo. Tama ka, sabi ng isa. Hayop, insekto, bakterya, virus, at Kaiju, yan ang mga bagay na nakakatakot sa atin. Kaya pinag-aralan natin ang mga ito para makahanap ng paraan upang mabuhay. Pero ngayon lang nangyari na ginagamit ng kaaway ang mismong strategy natin laban sa atin. Ang 5 Kaiju na may Fortitude 9.0, hindi basta ordinaryo. Ginawa sila para isang laang buwagin mismo ang defense force. Samantala, sa loob ng isang defense shelter, naroon ang mga dating kasama ni Kafka. Doon, nalaman nila na ligtas na ang anak ni Tuko, kaya natuwa sila. Pero agad ding kumalat ang balitang may 5 Kaiju na 9.0 Fortitude ang umatake sa labas. Natakot ang lahat, pakiramdam nila, katapusan na ng mundo, at kahit sa shelter ay hindi na sila ligtas. Kahit sugatan, nagsimulang tumulong si Toko sa loob ng shelter. Naniniwala siya na ililigtas sila ng mga kasamahan niyang nakikipaglaban sa ibabaw. Dahil dito, pati ang iba ay sumama na rin sa pagtulong. Habang pinapasok ni Kafka ang lahat sa loob ng shelter, isang malakas na pagsabog ang narinig malapit sa kanila.
Doon niya napagtanto na pati squad niya ay inatake ng kaiju na may 9.0 fortitude. Hindi siya makakilos, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang paggabay sa mga tao. May isang matandang babae ang nanginginig sa takot. Pero isang batang babae ang nagpakita ng Defense Force cards. Pinakita niya ito at sinabi, malakas ang Defense Force. Kaya nila talunin ang lahat ng kaiju. Napaiyak si Kafka, naalala niya ang pangako niya kay Mina. Nang muling umalingaw-ngaw ang isa pang pagsabog, nagmamadaling pumasok ang lahat sa shelter. Nalaglag ang mga card ng bata, kaya pinulot ni Kafka para ibalik. Tumingin siya sa bata at sinabi, tama ka. Puro ka mangha-mangha at malalakas ang mga tao sa Defense Force. Kaya huwag kang matakot. Pasok na kayo sa loob. Ngumiti ang bata at nagtanong kung may cards din ba si Kafka. Nang malaman niyang wala, nangako siya, bibilhan kita ng sarili mong Defense Force cards. Pero doon na-realize ni Kafka, delikado ang squad niya. Kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyon ng laban. Doon, nakita niya ang isang kaiju na hawak-hawak si Platoon Leader Kota. Nagulat si Reno, at sa kabilang banda, halos lahat ng sundalo ay bagsak na. Wala na, mas malakas ang kaiju na ito kaysa sa lahat ng nakalaban natin. Hindi ko na kaya, bulong ni Reno. Pero bigla niyang naalala, isa siyang platoon leader na personal na pinili ni Jen, kaya kahit sugatan, umatake siya sa kaiju para mailigtas si Kota. Malakas na suntok ang ibinigay ng kaiju kay Reno, kaya natapon siya ng napakalayo. Habang nahihirapan, naalala niya ang pangarap niya, maging mas malakas, maging captain balang araw, at higit sa lahat, mapansin ni Captain Jen. At natupad naman yun, naging platoon leader siya ng 1st Division, at isa sa mga elite soldiers na buong tiwala ni Captain Jen, dahil dito, muling nag-apoy ang determinasyon ni Reno. Pero kasabay nito, na-realize din niya, hindi niya kayang talunin ang kaiju na ito. Kaya nagpasya siya, lalaban siya hanggang sa huling hininga para mahanap ang kahinaan ng halimaw na ito, at may parating yun kay Jen, sumugod siya at inatake ang kaiju, pero wala pa ring epekto. Sinalubong siya ng isang napakalakas na suntok. Pinatalsik siya hanggang mabasag ang isang flyover, at nahulog siya mula roon. Akala ni Reno, yun na ang katapusan niya. Pero sa loob-loob niya, ayaw pa niyang mamatay. Bumwilo ulit ang kaiju para tapusin siya, pero biglang dumating si Kafka. Nasagip niya si Reno bago siya tamaan. Kafka, anong ginagawa mo rito? Gulat ni Reno. Platoon leader, sagot ni Kafka, alam ko na sinabi mong manatili ako sa malayo. At handa akong tanggapin ang kahit anong parusa sa pagkakamaling ito. Pero ngayon, hindi ako pwedeng umatras. Kafka, umalis ka rito. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Kailangan ka pa ng bansang ito. Sigaw ni Reno. Ngumiti si Kafka. Salamat sa pag-aalala, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. At ang kaiju na ito, tupiin ko na parang upuan. Sa isang iglap, nag-transform si Kafka bilang kaiju number 8. Naramdaman agad ito ni kaiju number 9, kahit nasa malayo. At dito nagtatapos ang season 2 ng kaiju number 8. Oh, medyo bitin at sa maling timing natapos ang season, at hindi pa natin alam kung kailan babalik ang susunod na season. Dito nagtatapos ang season 2 recap ng kaiju no 8. Kung gusto mo pang mapanood ang susunod na parte o kaya ang manga continuation, makikita mo na ngayon ang mga links sa iyong screen. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng anime recaps dito sa channel. Kita-kits sa susunod na video.